Sa susunod na tagpo, isang agila ang lumilipad sa ibabaw ng kahangahangang kabisera ng Cardinia at ng napakatibay nitong kuta. Mas maunlad at mas maganda ang kabisera kumpara sa ibang teritoryo. Maraming sundalong nagbabantay sa mga lansangan, at sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking kastilyo. Habang naglalakad papasok sa kabisera sina Gislan at ang kanyang mga tauhan, hindi maitago ni Thorin ang pagkabigla sa lawak ng lungsod. Sinabi niyang ang mga teritoryong napuntahan nila noon ay parang basura kung ihahambing sa kabisera. Ganoon din ang reaksyon ni Gordon, hindi siya makapaniwalang ganoon kalaki ang lugar, at nasabi pa niyang hindi maikukumpara ang kastilyo sa kanilang lupain sa kamahalan ng nasa kabisera. Ngumiti si Kerr at hinamon siyang ulitin yun sa harap ni Gislan. Samantala, magkasamang nakaupo sa karwahe sina Alfoy at Vanessa, sabik na sabik si Vanessa na makita ang kabisera. Ikinwento niya na nagbebenta raw ang mga tao roon ng mga materyales na ni minsan ay hindi niya nakita kahit sa kanilang Magic Tower. Walang pakialam si Alfoy at malamig na sinabi na marahil ay mas masipag lamang ang mga tao rito kaysa sa kanila. Sa labas naman ng karwahe, magkasabay na naglalakad sina Gislan at Claude, biglang sinabi ni Gislan na hindi niya gusto ang lugar. Nabigla si Claude at hindi niya agad naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Gislan na gusto niyang give-in ng kabisera dahil pakiramdam niya ay nagyayabang ito. Hindi alam ni Claude kung paano tutugon, lumapit siya kay Wendy at nagtanong kung ano ang problema ng kanilang amo. Payak na tugon ni Wendy, anumang sabihin ng ating Panginoon ay tama. Napaisip si Claude kung mayroon din bang madilim na panig si Gislan. Parang may nararamdaman siyang hinanakit itong dala mula sa nakaraang buhay. Habang nakatingin sa matayog na kuta ng lungsod, tinawag ni Gislan ang lugar na Impregnable Fortress. Ayon sa mga tao, pinagpala raw ng Diyosa ang Cardinia. Ngunit minsan na niyang winasak ang pinagpalang lungsod na ito, dito rin siya namatay. Noong una, sinalakay niya ang kabisera upang patayin si Duke Delphine, na noon ay nag-agaw ng trono. Sa kasamaang palad, wala raw ng duke ng araw na iyon. Dahil nabalot ng puot at paghihiganti si Gislan, nagkamali siyang gawing kalaban ang lahat. Alam niyang hindi niya kakayanin na mag-isa ang laban. Nagbago ang tagpo at bumalik sa nakaraan, nakita si Walter, na nagulat nang ipaalam ni Gislan na aalis siya patungong kabisera. Ipinaliwanag ni Gislan na kailangan niyang pumunta roon. Tinanong siya ng ama kung ano ang mangyayari sa kanilang teritoryo habang wala siya. Ibinunyag ni Gislan na maglalaan siya ng pagkain para sa per diem na tatagal ng 1 taon. Idinagdag din niyang ipapadala niya sina Homer at Randolph upang mamahala sa kanyang nasasakupan habang siya ay wala. Nagulat at natuwa ang mga tagapamahala at ang kapitan ng kabalyero sa balitang yun. Ngunit pinaalalahanan ni Walter ang anak na hindi ito ang tamang panahon. Paalala niya, nagbabalak ang mga Rayford na saktan sila. Tinanong niya si Gislan kung alam ba nito ang kahulugan ng pag-alis sa kanyang pwesto ngayong may nagaganap na pag-aalsa. Sumagot si Gislan na nauunawaan niya ang panganib na wala silang kalaban-laban kung magsanib ang mga puwersa ni Rayford at Desmond. Habang sinasabi yun, tinaas niya ang kanyang mahabang pana, at panya na ang isang ibong lumilipad sa itaas nila. Tumagos agad ang palaso sa ibon, ipinaliwanag niya sa ama na si Amelia ay nangangailangan pa ng panahon upang patatagin ang kanyang teritoryo, sapagkat kakasimula lamang nitong pangasiwaan ang mga panloob na gawain. Dagdag pa niya, kailangan nilang mag-ipon ng sapat na lakas upang makalaban. Nanlaki ang mga mata ni Walter sa narinig at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang anak. Sagot ni Gislan, kailangan nilang makuha ang pabor ng kaharian. Sa kasunod na tagpo, isang lalaking tagapamagitan, ang nagpakita kay Gislan ng isang marungis at madilim na mansyon na may sira-sirang mga pasilidad. Ipinagmamalaki niyang yun daw ang malaki, mura, at kamanghamanghang kastilyo na hiniling ni Gislan. Tinawag ni Gislan si Belinda at tinanong kung ano ang palagay niya rito. May kaba sa mukha ng sumagot ito na medyo maluwag naman ang lugar. Lumapit sina Alfoy at Claude sa tagapamagitan na inis at nagtanong kung ano ba talaga ang problema ng gusali. Inamin ng lalaki na matagal nang walang nag-aasikaso sa mansyon. Biglang napasigaw si Gordon sa gulat nang marinig na may gumalaw sa mga puno, at mabilis na lumapit sa iba. Isa sa mga sundalo ang umismed at sinabihang umakto ayon sa kanyang laki. Hindi nito maisip kung paano nakaligtas si Gordon sa Forest of Beasts. Nanginginig si Gordon dahil naramdaman niya na masyadong malamig ang lugar. Nagtaka naman si Vanessa kung bakit hindi na lang siya magsuot ng makapal na damit. Biglang nagsalita ang ahente kay Gislan na ang mga kwento tungkol sa multo at mga espiritong nagpapakita sa mansyon ay mga walang basehan na tsismis lamang. Nangako pa siya sa ngalan niya na walang problema ang lugar. Ngunit agad sinabi ni Gislan na bibilhin na niya ito at tinanong ang presyo. Nagulat si Claude at mabilis na pinigilan ang ahente.
Hinawakan niya ang ulo at ngumiti ng pilit kay Ghislaine, ipinaliwanag niyang halatang halata ang tuwa ng lalaki dahil sa wakas ay maibibenta na nito ang mansyon na matagal nang walang bumibili, at totoo nga, hindi maitago ng ahente ang kasiyahan niya. Matapos yun, sinabi ni Claude sa kanyang amo, na kailangan muna nilang magsagawa ng feng shui sa lugar na ito. Sinabihan siya ni Ghislaine na hindi niya kailangang mag-alala, ipinaliwanag niya na hindi siya kayang patayin ng multo, pwede pa nga niyang bugbugin ng multo kung sakaling magpakita ito. Hiniling niya rito na huwag matakot. Agad na hinawakan ng ahente ang kamay ng ating bida at sinabing matalino ang kanyang naging desisyon, ipinaliwanag ng ahente na ang mansion, kasama ng lupang kalakip nito, ay orihinal na nagkakahalaga ng 1,000 ginto, sinabi niyang ibebenta niya ito sa halagang 500 ginto dahil sa hindi maayos na pamamahala ng lugar. Ngunit sinabi ni Ghislaine na magbabayad lamang siya ng 200 ginto, na ikinagulat ng lalaki. Paalala ni Ghislaine, siya mismo ang nagsabi na may mga multo sa mansion, aniya, takot na takot siya sa mga multo at pwede naman siyang maghanap ng ibang bibilhan kung ayaw ng ahente sa 200 ginto. Napailing na ipinaliwanag ng ahente na ito na lamang ang mansion sa kabisera na may ganitong presyo. Sinabi ni Ghislaine na ang gastusin sa pagpapanatili ng isang sinumpang ari-arian tulad nito ay mas mataas pa kaysa sa halaga ng mismong bahay. Idinagdag pa niya na kailangang patuloy pa ring bayaran ng ahente ang taunang buwis sa lupa kung hindi niya ito maibibenta. Ngumiti na lamang ang ahente, bagaman halatang kinakabahan. Tinanong siya ni Ghislaine kung may kakilala siyang ibang bibili ng mansion bukod sa kanya. Habang nag-uusap sila, makikita ang isang figura mula sa itaas ng tore, pinagmamasdan si Ghislaine mula sa bubong, pagkakita niya sa ating bida, agad siyang naglaho. Matapos bilhin ni Ghislaine ang mansion, pumasok sina Belinda at ang iba pa. Inutusan ni Belinda ang mga tauhan na alisin ang lahat ng kalungkutan at dilim sa lugar. Agad namang nagsimula ang mga lalaki sa paglilinis. Habang naglilinis, tinawag siya ni Claude at agad namang lumingon si Ghislaine. Ipinaalala nito na sinabi niyang makakakuha siya ng suporta mula sa isa sa mga fraction sa kabisera. Tinanong niya kung paano niya ito gagawin at kung naniniwala ba siyang may interes ang mga fraction na makipagkita sa isang probinsya ng Maharlika. Sinabi ni Ghislaine na wala silang dahilan para makipagkita sa kanya. Ngunit ngumiti lang ang ating bida na bibigyan niya sila ng dahilan. Sa susunod na tagpo, makikita ang maraming sangkap sa isang mesa, at mga kalderong nakahanay sa tabi. Nagtanong si Claude kung bakit niya inihanda ang mga yon, sumunod na nagtanong si Alfoy kung mag-a-alchemy ba siya. Ngumiti si Ghislaine at sinabing medyo tama ito, ipinahayag niyang gagawa sila ng mga alchemy mula ngayon. Nagulat sina Alfoy at Vanessa, nabanggitin ni Ghislaine na gagawa sila ng cosmetics na produkto. Ipinaliwanag ni Ghislaine na gagawa siya ng ilang sample at ipapadala ito sa bawat bahay ng Maharlika sa kabisera. Tinanong siya ni Alfoy kung balak niyang gamitin ito para makabuo ng koneksyon sa mga Maharlika. Nagtaka naman si Vanessa kung talagang gagana ang plano. Ngumiti si Ghislaine at sinabing maiintindihan nila kapag nagamit nila ang produkto. Tiniyak niyang hindi makakatanggi ang mga Maharlika sa kanyang produkto, dahil para sa kanila, ang kagandahan o kakisigan ay simbolo ng kapangyarihan at dangal, gagawin nila ang lahat upang maging maganda o gwapo. Sa hinaharap, malalaman na ang mga kosmetikong gawa sa mercury at cinnabar powder ay lubhang nakakasama sa balat. Upang ayusin ito, gumawa si Duque Delphine ng pinahusay na linya ng mga kosmetiko at kumita ng malaki. Ninakaw ni Ghislaine ang recipe ng kosmetikong yun nang salakayin niya ang bahay ng Duque. Ang pinahusay na produktong nagtanggal sa mga depekto ng dating bersyon ay tinawag na Deneb. Hiniling ni Ghislaine kay Vanessa na gamitin ang mahika nito upang i-oxidize ang zinc at gawing pulbos. Nilagay niya ang beeswax sa isang mainit na steamer hanggang matunaw, sa kanya idinagdag ang evening primrose seed oil at shea fruit extract. Pagkatapos alisin sa init, inilagay niya ang zinc oxide powder. Pagkaraan nito, hinaluan niya ng langis na nakuha mula sa Blessing of the Fairy. Nang gawin niya ito, kumalat sa hangin ang napakabangong amoy ng produkto. Namangha sina Vanessa at Alfoy sa halimuyak, na kung ito na ba ang cosmetic na produkto. Nagtaka si Claude kung bakit marunong gumawa ng ganitong bagay ang isang baron tulad ni Ghislaine. Maingat na hinalo ni Ghislaine ang likido at sinabing hindi pa ito tapos, ipinaliwanag niyang kailangan nila itong iwan ng isang araw upang tumigas. Alam ni Ghislaine na kapag nagamit ng sinuman ng Deneb, hindi na sila makakagamit ng ibang produkto, magiging kailangan ito ng mga Maharlika. Ngumiti ang ating bida at sinabing mahusay niyang magagamit ang produktong ito. Inutusan niya si Claude na balutin ito at ipadala bilang regalo sa mga Maharlika. Nagulat si Claude at tinanong kung hindi man lang niya ito susubukan. Sinabi ni Ghislaine na ayos lang yun. Habang nag-uusap sila,
Pinagmamasdan sila ng isang figure may maskara mula sa bintana, nakatuon ang tingin nito sa produkto. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan sa kabisera, habang tulog na ang lahat ng mahimbing sa mansion. Ilang sandali lang, biglang nagpakita ang figure na may maskara, pumasok siya sa silid kung saan naroon ang mga produktong binalot. Tumingin siya sa paligid, nilapitan niya ang isa at kinuha ito, binuksan ang lalagyan at marahang hinaplos ang krema. Habang tinitingnan niya ito, biglang lumitaw si Ghislaine sa likuran niya. Tinanong niya kung siya ba ang multo na tinutukoy sa mga tsismis. Nagulat ang nakamaskarang figure sa kanyang boses at mabilis na napalingon. Sinabi ni Ghislaine sa nakamaskara na kaya niyang tiyakin ang bisa ng kanyang produkto. Sa sandaling matapos niyang sabihin yon, isang malakas na kidlat ang kumidlat sa labas. Agad na bumunot ng espada ang nakamaskara at sumugod kay Ghislaine. Sa isang iglap ay nasa harapan na niya ito. Mabilis na bumunot ng espada ang ating bida, at naiharang yon bago pa man siya tamaan. Sinubukan ng babae na itarak ang kanyang espada sa kanya, ngunit na-block ni Ghislaine ang bawat galaw nito. Iniusli niya ang kanyang espada at naitulak palayo ang babae. Mabilis namang bumalik ang babae, at umatake mula sa likod, ngunit naiharang ni Ghislaine ang kanyang espada sa likuran upang harangin yun, tinulak niya palayo ang espada ng babae. Pagkatapos tiningnan siya ni Ghislaine ng matalim, umamba ang babae at itinapat muli ang kanyang espada sa ating bida, agad na nakilala ni Ghislaine ang estilo ng paghawak nito sa espada. Muling sumugod ang babae at itinarak ang kanyang espada, ngunit madali itong na-block ni Ghislaine. Tinulak ni Ghislaine ang espada nito, at naggigirian sila sa gitna ng buong lakas. Pagkatapos ay sabay silang umatake, nagsasalpukan ang kanilang mga espada at bawat pagtama nito umaalingaw ang tunog nito sa paligid. Nakilala ni Ghislaine ang marikit na estilo ng babae, ang grace, modesty, and spiral of roses, bawat galaw nito ay may likas na ganda at pino. Itinaas ng babae ang espada at umatake mula sa gilid, ngunit madaling nasalag ni Ghislaine mula sa kanyang likuran. Hinawakan niya ang kamay ng babae, at hinayla ito palapit, pagkatapos inilapit niya ang talam ng espada sa leeg nito, hindi makakilos ang babae. Nakaramdam si Ghislaine ng pagtataka, bakit ang isang babaeng tulad niya ay nagpapanggap bilang multo sa lugar na ito. Tinanong niya ang babae kung ano ang kaugnayan nito sa pamilyang Branford. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Belinda at Jillian na nagmamadali papasok sa silid. Si Melinda ay nakasuot lamang ng pangtulog at may hawak na punyal. Tinanong ni Jillian ang kanyang Panginoon kung ano ang sanhi ng ingay. Pagpasok nila, nakita nila si Ghislaine na nakatingin sa isang bukas na bintana. Sinabi ni Ghislaine sa kanila na bumalik na sa kani-kanilang silid at magpahinga. Idinagdag pa niya na maaaring mas maganda pa ang kalabasan ng mga bagay kaysa sa kanyang inaasahan. Lumipat ang tagpo sa isang mas magarang mansion. Nakita ang isang babae sa harap ng salamin matapos siyang ayusan ang kanyang katulong. Sinabi ng katulong na siya ay kasing ganda pa rin ng dati. Ang babaeng ito ay si Countess Elizabeth, na nagngangalang Muriel. Ngunit hindi siya kontento sa kanyang hitsura. Alam niyang ang kanyang mukha ay natatakpan lamang ng makakapal na pintura at pulbos. Noong kabataan niya, siya ang naging huwara ng mundo ng moda sa kabisera. Lahat ng babae ay ginagaya ang kanyang mga kosmetiko at estilo ng pananamit. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang kumupas ang kanyang kasikatan, ang kanyang make-up ay nagsilbing tabing na lamang upang itago ang mga bakas ng panahon. Naisip ni Muriel kung posible pa bang maibalik niya ang kanyang dating karangyaan. Habang nag-iisip siya, sinabi ng alila na kailangan na niyang pumunta sa salon. Pagharap ni Countess, napahinto siya sa nakita, ang mukha ng kanyang alila ay kumikislap at napakaganda ng kutis nito. Biglang hinawakan ni Muriel ang mukha ng alila, at naramdaman ang lambot at sigla ng balat nito. Inis niyang inutusan ng alila na sabihin kung ano ang ginawa nito sa kanyang mukha. Ibinunyag ng alila na si Count Alisbar ay nakatanggap ng mga kosmetiko bilang regalo, ngunit ayaw niyang gamitin kaya ibinigay niya ito sa mga alila. Sinabi rin nitong ang mga iyon ay ipinadala ng isang maharlikang bagong dumating sa kabisera. Sa susunod na tagpo, makikita ang karuwahe ni Muriel na huminto sa harap ng mansiyon ni Ghislaine. Namangha sina Alfoy, Claude, at Gordon sa gintong karuwahe at puting mga kabayo ng babae. Naisip nila kung ang reyna ba mismo ang dumating. Napagtanto ni Claude na epektibo ang ideya ni Ghislaine tungkol sa mga kosmetiko. Napanood niya habang bumaba si Countess Muriel, hawak ang pamaypay na may balahibo. Tinulak siya ni Wendy at sinabing salubungin ito. Yumuko si Claude at magalang na binati ang Countess, saka inimbitahan ito sa loob para mag-usap.
Sa loob ng mansion, nakaupo si Ghislaine sa isang pavilion sa hardin, pinapakain ng isang ibon. Lumapit si Claude at ibinalita sa kanya na dumating si Countess Elizabeth, pinakain muna ni Ghislaine ang ibon bago tumayo. Tinanong siya ng babae kung siya ba si Baron Fenris. Inabot ni Ghislaine ang kanyang kamay sa Countess, na ikinagagalak niya itong makilala. Pagkatapos, hinalikan ni Ghislaine ang kamay nito at ipinakilala ang sarili bilang pinuno ng teritoryo ng Fenris sa hilagang rehiyon. Sinabi niyang isang karangalan para sa kanya na bumisita ito sa isang tahimik na lugar tulad nito. Sinabi ng Countess na hindi siya pinadalhan ni Ghislaine ng regalo, ang asawa lamang niya ang binigyan, nagbiro pa siyang marahil hindi sapat ang kanyang katanyagan upang makarating sa lugar ni Ghislaine. Ngumiti si Ghislaine at sinabing hindi yun totoo, ipinaliwanag niyang inisip niyang magiging bastos kung bibigyan niya ng bagay na hindi karapat-dapat ang ginang na nangunguna sa mundo ng moda. Nagustuhan ni Muriel ang papuri ng bida. Sinabi niya na hindi ito ganap na walang alam, idinagdag pa niyang dumiretso na sila sa pakay. Umupo sila sa pavilion at hiniling ng Countess na ibigay sa kanya ang mga kosmetiko. Tinanong siya ni Ghislaine kung nagamit na niya ito, tumango ang Countess at sinabing napakaganda ng resulta, hindi na niya kailangan pa ang ibang gamit niyang kosmetiko. Ibinunyag pa niya kay Ghislaine na gusto niyang monopolyohin ang produkto, sinabi niya na ang kailangan lang gawin ni Ghislaine ay mag-focus sa paggawa at pagdadala ng mga produkto. Ngumiti si Ghislaine at sinabing papayagan lamang niyang bumili ito ng maramihan. Ngumiti ng banayad si Countess sa narinig. Sinabi niya na magiging napakahirap para kay Ghislaine na magnegosyo mag-isa sa kabisera. Ipinaliwanag niya na hindi magiging madali para sa kanya ang makipagsabayan sa mga nasa mataas na lipunan, dahil ang ganitong mga koneksyon ay hindi madaling mapasukan, kahit pa maganda ang produkto niya. Dahil nanirahan ang ating bida sa isang lumang mansion, inakala ng Countess na hindi gaanong malaki ang yaman ni Ghislaine. Naiinis naman si Belinda sa paraan ng pagbagsak ng loob ng Countess sa kanyang Panginoon. Si Claude, sa kabilang banda, ay nagtataka sa mga sinabi ni Muriel, dahil alam niyang doon lamang sila tumira dahil sa katigasan ng ulo ni Ghislaine. Sinabi ni Ghislaine sa babae na medyo mataas ang presyo ng supply, at tinanong kung ayos lang ba ito sa kanya. Natawa si Countess Muriel nang marinig yun. Ipinahayag niya na ang pamilya Elizabeth ay isa sa pinakamayamang pamilya sa kabisera. Sinabi ni Ghislaine na ang bawat unit ng produkto ay nagkakahalaga ng 100 ginto. Nabigla ang Countess at tinanong siya kung nagbibiro ba siya. Tiniyak ni Ghislaine na hindi siya nagbibiro, aniya. Kung ang reyna ng mga sosyal ita ay napansin ng isang produkto, tiyak na karapat-dapat yun sa ganoong halaga. Namula si Muriel sandali, ngunit agad niyang tinigilan ang pagkalito. Inisip niyang tusong lalaki si Ghislaine, kung alahas o muebles, maiintindihan pa niya ang presyo, pero isang garapon lamang ng kosmetiko sa halagang 100 ginto ay labis na katawa-tawa. Para kumita, kailangan niyang itaas ang presyo sa merkado ng higit pa rito, na tila sinasabi ni Ghislaine na dapat na niyang kalimutan ang ideya ng monopolyo. Naiinis si Muriel dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ni Ghislaine. Napangiti naman ang ating bida nang mapansin ang inis sa mukha ng Countess. Sinabi niya kay Muriel na may isa pa siyang alok. Lumapit si Belinda habang may dalang isang kahon. Ipinaliwanag ni Ghislaine na bagamat hindi niya ito mabibigyan ng eksklusibong kasunduan, maaari niya naman itong bigyan ng karangalan. Tinanong ni Muriel kung ano ang ibig niyang sabihin. Inilapag ni Ghislaine ang kahon sa mesa at binuksan ito. Ipinakita niya ang 15 piraso ng kosmetiko kay Muriel, na napamangha sa nakita. Sinabi ni Ghislaine na siya mismo ang gumawa ng mga ito. Tinawag niya itong Deneb, at ipinaliwanag na ito ay regalo upang gunitain ang kanilang pagkakakilala. Kinuha niya ang isa at ipinaliwanag ng ating bida na maraming maharlika ang hindi pa alam kung gaano kaepektibo ang Deneb. Sinabi pa niya na ang produktong ito ay may kakayahang baguhin ang merkado, at maaaring si Muriel mismo ang maging dahilan ng pagbabagong yun. Tumingin si Muriel sa kanya ng seryoso, at ibinaba ang kanyang pamaypay na may balahibo at ngumiti. Sinabi niya na si Ghislaine ay isang baron na marunong pumili ng pinakamagagandang salita. Isinara niya ang kahon at tinanggap ang alok ng ating bida. Tumayo siya at inilapit ang pamaypay sa mukha ni Ghislaine. Sinabi niyang siya ang mamumuno sa bagong uso, at si Ghislaine naman ang magpapakalat ng mga kosmetiko. Ngumiti ang ating bida at sinabing napakaganda. Inihatid niya ang Countess pabalik sa kanyang karwahe. Bago sumakay, sinabi ni Muriel kay Ghislaine na ipaalam sa kanya kung kailangan ito ng tulong, tutulungan daw niya ito kung kaya ng kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Ghislaine kung maaari siyang humiling ng isang pabor. Nagulat si Muriel sa pabor.
Hiniling niya rito na iparating kay Marquis Branford na si Baron Ghislaine Fenris ay kayang lutasin ang problema ng anak ng Marquis. Lumipat ang tagpo sa teritoryo ng Branford. Ipinakita roon na may isang tauhang nagsasabi sa isang matandang lalaking may pulang mga mata tungkol sa sinabi ni Ghislaine. Ang lalaking ito ay si Marquis Branford. Sa sumunod na tagpo, makikita si Claude na nagtatapo ng mga gintong barya sa hangin habang sumisigaw ng jackpot. Lubha siyang natuwa dahil napagtanto niyang tunay na tanyag si Countess Muriel. Hindi siya makapaniwala na ang mamahaling kosmetiko ay ubos agad sa merkado, maging si Kerr ay namangha sa laki ng kanilang kinita. Si Alfoy, na kilalang sugarol, ay hindi rin makapaniwala. Aniya, makakapagsugal daw siya hanggang sa huling araw ng kanyang buhay gamit ang perang yun. Iminungkahi ni Claude kay Ghislaine na kalimutan na nila ang kanilang lupain at mag-focus na lamang sa negosyo ng mga kosmetiko. Agad naman siyang itinali ni Wendy upang tumahimik. Nagtaka si Belinda kung bakit ganoon na lamang ang kasiyahan ni Claude gayong hindi naman pera niya ang kinikita nila. Pinuri naman ni Jillian ang kanyang Panginoon dahil napakadali nitong nakakuha ng pwesto sa kabisera. Ngunit sinabi ni Ghislaine na hindi pa ito sapat, may iba pa siyang tunay na hinahangad. Kinagabihan, naglakad si Ghislaine patungo sa kanyang pavilion. Pagdating niya roon, may isang kabalyero nang naghihintay sa kanya. Ipinahayag ng kabalyero na siya ay ipinapatawag ni Marquis Branford. Paglipat ng tagpo, makikita sina Ghislaine at ang kanyang mga tauhan na papasok sa napakalaking mansyon ni Marquis. Pagdating nila sa pintuan ng opisina, binuksan ito ng dalawang bantay para sa kanila. Pagpasok ni Ghislaine, nakita niya si Marquis Branford, kasama ang kabalyero na pumunta upang siya itawagin, at isa pang lalaki sa tabi nito. Agad silang lumapit, ngunit hindi man lang siya pinansin ni Marquis, abala ito sa pagbabasa ng libro. Yumuko si Ghislaine bilang paggalang at nagpakilala. Itinaas ni Marquis ang kanyang ulo at sinabi na siya ang anak ni Count Walter Perdiem, ang tagapagmana ng Perdiem. Tinawag niya si Ghislaine na mapagmataas na bata na nanalo sa digmaan laban kay The Guard, pinatay ang kanyang ama, at inagaw ang upuan ng Panginoon. Sinabi ni Marquis na lubos siyang kagaya ng kanyang ama. Hindi nagulat si Ghislaine sa mga salitang ito, dahil alam niyang matagal nang binabantayan ni Marquis ang mga pangyayari sa hilagang teritoryo. Si Marquis Branford ay isang ministro at isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa kaharian, ang pinuno ng royalistang paksayon na sumasalungat kay Duque Delfin. Ang lahat ng usaping pampamahalaan ay dumaraan sa kanyang mga kamay. Inisip niya na kung hindi lamang dahil kay Countess Muriel, na isa ring royalista, hindi sana agad nakausap ni Ghislaine si Marquis kung hindi dahil sa pagkakataon. Ang lalaking nasa tabi ni Branford ay hinila ang isang upuan para sa ating bida, inanyayahan siya ni Marquis na umupo. Napansin ni Ghislaine na may isang denob sa mesa ni Branford. Naupo siya sa harap nito. Sinabi ni Marquis na narinig niyang inaangkin ni Ghislaine na kaya nitong lutasin ang problema ng kanyang anak na babae. Kumpiyansa na tumugon si Ghislaine, kaya niyang gamutin ang karamdaman nito. Napabuntong hininga si Branford, at isinara ang kanyang aklat. Sinabi niya kay Ghislaine na hindi pa nga raw nito nakikilala ang kanyang anak na si Rosalind. Tinanong niya kung paano niya gagamutin ang isang sakit na hindi man lang niya alam ang mga sintomas, gayong hindi nga nila ito malunasan sa loob ng maraming taon. Ipinaliwanag ni Ghislaine na may narinig siyang mga sabi-sabi habang siya ay nasa kabisera, at nagsaliksik din siya ng sarili, idinagdag pa niya na nakagamot na siya ng ganitong uri ng karamdaman noon. Ngumiti si Marquis Branford at sinabing gusto niya ang kumpiyansa ng ating bida, ngunit bago pa makasagot si Ghislaine, sinabi ni Branford na maaari na siyang umalis. Hindi ito inasahan ni Ghislaine, ipinaliwanag ni Branford na hindi si Ghislaine ang unang nagsabing kaya niyang gamutin ang kanyang anak, marami na ang nagsubok. Ngunit lahat ay nabigo, at binayaran nila ng sariling buhay ang kanilang mga salita. Kinuha ni Marquis Branford ang denob at sinabing ayaw niyang masayang ang buhay ng isang binatang may talento. Naunawaan ni Ghislaine ang malamig ngunit makatuwirang konsiderasyon ni Branford. Alam niyang ginawa na ni Marquis ang lahat ng posibleng paraan upang mapagaling si Rosalind. Kaya tinanong niya kung wala na ba talagang balak si Branford na pagalingin ang anak nito. Sagot niya, hindi naman daw ito gaanong seryoso. Ang pagkakaroon ng masamang balat ay hindi nakakamatay. Ngunit sabi ni Ghislaine, hindi sang-ayon si Rosalind sa pananaw ng kanyang ama. Alam ni Marquis na tama ang ating bida. Ipinaliwanag niyang kaya niya ito dinala ay upang makumpirma mismo ang bagay na iyon. Dahil dito, tinanong niya si Ghislaine kung gaano ito katiwala sa sarili. Itinaas ng ating bida ang kamay sa kanyang dibdib at sinabing kakaiba siya. Napansin ni Marquis ang katapatan sa mga mata ni Ghislaine.
Sinabi niyang kung talagang handa siyang isugal ang buhay, gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Inutusan niya ang katabi niyang lalaki na ibigay kay Ghislaine ang lahat ng kailangan nito, at gantimpalaan siya ng maayos kung magtagumpay. Ngunit sabi ni Ghislaine, hindi sapat ang gantimpala. Humiling siya ng isang bagay na siya mismo ang nagnanais. Nabigla si Branford, at pinasiguro kung tama ba ang kanyang narinig. Sinabi ni Ghislaine na siya si Marquis ay ang haligi ng kaharian, at tinanong niya kung mahirap bang ibigay ang isang munting hiling. Itinanong ni Marquis kung humihingi ba talaga siya ng kabayaran kapalit ng paggagamot sa kanyang anak. Tumango ang ating bida dahil naniniwala siya na mas mahalaga iyon kaysa lahat. Sinabi niya kay Branford na sabihin sa kanya kung ano ang silbi ng pagiging haligi ng kaharian, ng pagkakaroon ng pinakamataas na kapangyarihan, kung hindi man lang nito kayang protektahan ang sariling pamilya. Kaya tinanong pa niya ito kung ano ang saysay ng kanyang kapangyarihan kung hindi niya ito magamit. Nagulat si Belinda sa narinig mula sa kanyang amo, habang si Claude ay natakot, hindi niya maunawaan kung bakit napakatapang magsalita ni Ghislaine. Sinabi ni Marquis na ang presyo ng paghiling ng isang bagay mula sa kanya ay hindi mura, kailangan ni Ghislaine na ipusta ang lahat ng kanyang pag-aari kung gusto niyang makuha ang kanyang ninanais. Sa sandaling yun, naalala ni Ghislaine ang kanyang lalawigan, ang kanyang kapatid, ang kanyang ama, ang kanyang mga opisyal, kasamahan, at mga sundalo, lahat ng pinakamahalaga sa kanya. Habang seryoso ang kanyang tingin, iniunat ni Marquis ang kamay at tinanong kung kaya ba niya. Tinitigan ni Ghislaine ang mga mata ng Marquis, nagpakalakas ng loob, at nakipagkamay. Nabigla si Branford sa ginawa ng ating bida. Matatag na sinabi ni Ghislaine na ipupuste niya ang lahat. Tinitigan siyang muli ni Marquis, at nakita niyang totoo ang mga salita ng ating bida. Dahil dito, inutusan ng kanyang tagapaglingkod na ipaalam sa ingat yaman ng hari na ihanda ang pagtigil ng lahat ng tulong sa per diem. Inutusan din ng kanyang kapitan na palibutan ng mga gwardya ang mansyon ni Ghislaine sa kabisera, at ipagbawal ang lahat ng pagpasok at paglabas. Tumayo si Marquis at sinabi kay Ghislaine na mayroon lamang siyang isang linggo, dalhin niya si Rosalind sa kanya sa perpektong kalagayan sa loob ng panahong iyon. Ngumiti si Ghislaine at sinabing magagawa niya tulad ng kanyang hiling. Kinabahan si Belinda nang marinig ito, habang si Claude ay nainis, hindi siya makapaniwalang muli na namang nasangkot sila sa isang bagong problema, gayong kakalutas pa lang nila sa isyu ng pera. Nabahala si Belinda, iniisip niya na kayang pabagsakin ni Marquis ang per diem at Fenris anumang oras, kaya umaasa siyang alam ng kanyang amo ang kanyang ginagawa. Habang dahan-daang tumayo si Ghislaine, inisip niya na si Marquis Branford ay hindi kailanman pumapayag na subukan ang sinuman ng kanyang autoridad, gayunman, sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan, ang sentro ng lahat ng ito ay ang sakit ng kanyang anak na si Rosalind. Iyon ang tunay na problema, kahit siya pa ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa, hindi pa rin niya masolusyonan ang sariling suliranin. Sa huli, tinanggap na lamang niya na may mga bagay na hindi niya kayang gawin, dahil dito, naisip ng ating bida na kailangan niyang magtagumpay. Napatingin naman si Branford sa kanya at binalaan siya na wala nang balikan. Nagbago ang tagpo at napunta sa silid ni Rosalind, nakita siyang nagmamasid sa paligid, at habang ginagawa yon, naalala niyang minsang tinanong ang kanyang ama kung kailangan ba niyang isugal ang buhay upang makatulong sa iba. Noong panahong yon, normal pa ang kanyang balat. Sagot ng kanyang ama, ang pagtulong sa mahihina ay isa lamang anyo ng pagkukunwari. Ipinaliwanag niya na kailangan muna niyang magkaroon ng lakas, kung nais niyang mapunta sa posisyong makatutulong sa iba. Tinitigan ni Rosalind ang kanyang espada at sinabi na sinunod niya ang mga salita ng kanyang ama. Nakuha na raw niya ang lakas na kailangan niya, ngunit kapalit nito ay ang isang nakapangingilabot na anyo. Pumasok si Ghislaine sa kanyang silid at sinabi na alam niyang siya ang anak ng Marquis Branford. Napalingon si Rosalind nang marinig ito. Inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa dibdib at ipinakilala ang sarili bilang Ghislaine Fenris, ang Panginoon ng teritoryo ng Fenris. Tinanong siya ni Rosalind kung bakit siya naroon, ipinaliwanag ni Ghislaine na naroon siya upang gamutin ang kanyang karamdaman, tinanong pa niya kung epektibo ba ang mga kosmetikong ibinigay niya rito. Sa halip na sumagot, inihagis ni Rosalind ang deneb sa kanya. Naiwasan ito ni Ghislaine sa pamamagitan ng bahagyang pagyuko ng ulo, tumama ang produkto sa pader at nabasag. Sa nanginginig na tinig, tinanong ni Rosalind kung iniisip ba niya na siya ang unang taong nagtangkang gamutin siya. Nilagay niya ang kanyang mga kamay sa katawan at malamig na sinabi na hindi siya interesado sa anumang gamot o paraan na gagamitin niya. Inutusan niya si Ghislaine na umalis dahil lahat ng iyon ay walang saysay. Tiniyak ni Ghislaine sa kanya na kakaiba siya sa lahat,
Ibinunyag niya na isinusugal niya mismo ang kanyang buhay para lamang mapagaling siya. Humarap si Rosalyn at malamig na sinabi na lahat ng taong dumating para sa sariling kasakiman ay nagsasabing handa silang isugal ang buhay nila at kakaiba sila. Tinanong niya kung iniisip ba ni Ghislaine na espesyal siya dahil lamang mabenta ang kanyang mga kosmetiko. Binanggit ni Ghislaine na nauunawaan niya ang pinagdaanan ni Rosalyn. Si Rosalyn Branford ay anak ng Marquis at ng anak ng Canciller ng Kaharian. Pagkamatay ng kanyang ina, siya ang naging dangal ng pamilya. Marunong siyang humawak ng espada at gumamit ng mana. Nagtamo rin siya ng mga tagumpay bilang pangunahing tagapagtaguyod ng iba't ibang industriya ng Cardennia. Ngunit isang di kilalang karamdaman ang tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Kahit ginamit ng pamilyang Branford ang lahat ng posibleng paraan, hindi pa rin nila mapagaling si Rosalyn. Dahil dito, nagpasya si Marquis Branford na ayusin ang problema ng anak sa pamamagitan ng political marriage. Kahit hindi na mabuhay si Rosalyn tulad ng dati, mapoprotektahan pa rin siya ng pangalan ng Branford. Ang sanhi ng karamdaman ni Rosalyn ay isang hindi na maibabalik na biglaang pagsiklab ng balat, dulot ng maling pagsasanay sa mana cultivation technique. Isa ito sa mga bihirang rejection responses na nangyayari kapag bumagsak ang balanse sa pagitan ng dalawang polaridad ng mana. Sa madaling sabi, ang mismong mana road ni Rosalyn ay nasa kaguluhan. Hinugot ni Rosalyn ang kanyang espada at pinuno ito ng mana. Galit niyang sinabi kay Ghislaine na lumayas siya bago pa niya ito patayin. Alam ni Ghislaine na lalo lamang lalala ang karamdaman ng dalaga kung patuloy niyang pipilitin ang mana mula sa kanyang katawan. Kaya humingi siya ng paumanhin at sinabi na mapipilitan siyang gamutin siya ng sapilitan. Pagkasabi niya nito, agad siyang sumugod. Nagulat si Rosalyn sa bilis ng ating bida, inihampas niya ang espada ngunit nasangga ito ni Ghislaine gamit ang hawakan ng sarili niyang espada. Pinwersa niyang pababa ang espada ni Rosalyn at mabilis na hinawakan ang kanyang braso. Sa isang iglap, naitulak niya si Rosalyn sa sahig at napigilan ito. Agad siyang sumigaw, tinatawag sina Belinda at Wendy. Pumasok ang dalawang babae dala ang isang kama, at tinulungan siyang etali si Rosalyn dito. Nagpupumiglas ang dalaga, galit na sinasabing palayain siya. Pumasok naman si Claude na may dalang kahon. Inalis ni Ghislaine ang kanyang Amerikana at sinabi niya kay Rosalyn na aalisin niya ang maskara nito. Nabigla si Rosalyn sa narinig. Habang ginagawa niya ito, ipinaliwanag ng ating bida na kailangan niyang suriin ang kanyang kalagayan bago simulan ang aktwal na paggamot. Habang inilalagay niya ang kamay sa maskara, pinigilan siya ni Rosalyn at sinabing hindi niya kailangan ng tulong nito. Hindi siya pinakinggan ni Ghislaine, dahan-dahan niyang inalis ang maskara at ibinagsak niya ito sa sahig. Labis na nagulat sina Claude at ang iba nang makita ang kalagayan ng balat ni Rosalyn, labis na nasira at sugatan. Kumuha siya ng isang bote mula sa kahon ni Claude at ipinaliwanag na kailangan niyang magtiis ng labi sa loob ng 1 linggo. Sinabi niyang kaya niyang tiisin ang mangyayari basta't may determinasyon siya. Nagngalit ang ngipin ni Rosalyn sa galit, tinanong niya si Ghislaine kung gusto ba nitong mamatay, at kung talagang iniisip nitong magagamot siya. Tugon ng ating bida, mamamatay siya kung hindi niya ito magagamot. Ibinuhos niya ang laman ng bote sa bibig ng dalaga. Sa seryosong tingin, sinabi niyang mamamatay rin siya kung hindi siya gagamutin. Nagulat si Rosalyn sa narinig at napaluha. Pinuno ni Ghislaine ng mana ang kanyang kamay, tiwala siya na magtatagumpay ang kanyang paraan, sapagkat ang lunas na ito ay likha ng hinaharap na Rosalyn mismo. Ipinatong niya ang kamay sa tiyan ng dalaga at itinulak ang kanyang mana sa loob ng katawan nito. Pumasok ang mana sa mga ugat ni Rosalyn, at agad niyang naramdaman ang matinding sakit na parang sinusunog ang kanyang mga laman. Hindi siya makapaniwalang kailangang tiisin niya ito sa loob ng 1 linggo. Habang umiiyak sa sakit, tinanong niya sa isip kung bakit siya nagkaroon ng ganitong karamdaman, kung bakit siya lamang sa buong mundo ang kailangang magdusa ng ganito. At sa sandaling yon, naalala niya ang sinabi ni Ghislaine, mamamatay rin siya kung hindi siya gagamutin. Si Rosalyn ay pinigilan ang kanyang panginginig at pinilit ang sarili na magpakatatag. Dahil alam niyang mamamatay rin siya kalaunan, hiniling niya sa ating bida na gawin ang kanyang makakaya hanggang sa huli. Binalaan pa niya ito na papatayin niya siya kapag nagkamali siya. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa mansyon ni Ghislaine. Nakita natin ang mansyon na napapalibutan ng mga sundalo ni Marquis. Ang mga tauhan ni Ghislaine ay takot at naguguluhan, hindi nila maunawaan kung bakit sila napunta sa ganoong sitwasyon. Habang nanginginig, sinabi ni Alfoy na malamang ay gumawa na naman ng kalokohan ang kanilang hangal na Panginoon. Iminungkahi ni Gordon na hanapin nila si Ghislaine imbes na manatili lang doon. Ngunit sinabi ni Jillian na huwag na silang mag-abala, siya at si Kerr ay bumaba ng hagdan habang may daladalang mga bar aisles ng alak.
Inanyayahan ni Kier ang mga tauhan na magpahinga at uminom. Ipinaalala niya sa kanila na hindi kikilos ang kanilang Panginoon nang hindi pinag-iisipan. Makalipas ang 1 linggo, dinala tayo sa mansyon ni Marquis. Nakikita natin si Marquis Branford kasama ang 2 kabalyero na papunta sa silong. Pagpasok niya roon, nasorpresa siya sa kanyang nakita, si Ghislaine ay nakatayo sa isang silid na puno ng dugo. Ang mukha ng anak ni Marquis ay natatakpan ng manipis na belo. Habang nakatalikod biglang lumingon si Ghislaine kay Branford at tinitigan siya sa mga mata. Tinitigan siya ni Marquis Branford pabalik na may malamig at nakakatindig balahibong titig. Ginamit ni Ghislaine ang kanyang kamay upang alisin ang belo sa mukha ni Rosaline. Nabigla si Marquis sa ginawa ng ating bida, at nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Nagpalit muli ang tagpo, at narinig natin ang mga tao sa bayan na nagkukwentuhan tungkol sa paggaling ng anak ni Marquis sa kanyang karamdaman. Kinahapunan, nakita natin si Ghislaine na pumasok sa opisina ni Marquis kasama sina Claude at Belinda. Yumuko sila bilang paggalang nang pumasok siya sa opisina. Ngumiti si Marquis Branford at sinabi sa ating bida na hindi pala ito puro salita lamang. Umupo si Ghislaine at sinabing nagawa niya yon dahil binigyan siya ng pagkakataon. Dahil dito, tinanong siya ni Branford kung ano ang nais niyang kapalit. Kinabahan ang lahat sa silid, gustong-gusto nilang malaman kung ano ang hihilingin ni Ghislaine. Hiningi ng ating bida na maging tagapangalaga siya nito. Nabigla ang mga tauhan ni Marquis sa narinig nila. Masaya si Belinda dahil alam na niya na ito ang hihilingin ng kanyang amo. Alam din ni Claude na mapipilitan ngayon si Marquis Branford na akuin ang responsibilidad kay Ghislaine bilang kanyang protektado, isang perpektong paraan para bumuo ng pundasyon ng kapangyarihan sa kaharian. Ipinaalala ni Marquis Branford kay Ghislaine na sinabi nitong maliit na pabor lamang ang kanyang kailangan. Ngayon, aniya, nauunawaan na niya kung bakit ito lumapit sa kanya. Ngumiti si Ghislaine nang marinig ito. Ibinunyag ni Marquis na mayroon na siyang taong binabantayan sa Hilaga. Tinanong siya ng ating bida kung tinutukoy niya si Count Brevant. Hindi ito inaasahan ni Branford. Ipinaalala niya na sina Count Rayfold at Count Desmond ay kapwa rin dakilang Panginoon sa Hilaga. Tinanong niya si Ghislaine kung bakit niya iniisip na si Count Brevant ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ni Ghislaine na si Count Desmond ay nagpapanggap na neutral, ngunit walang nakakaalam ng tunay niyang iniisip. Ang Rayfold County naman ay kasalukuyang naguguluhan dahil sa alitang pampamilya. Bukod pa rito, ang iba pang mga Panginoon ay walang kakayahan at sakim. Sa kabilang banda, si Count Brevant ay mayaman, malapit sa hanay ng mga royalista, at may hawak ng kapangyarihang militar ng Flame Magic Tower, kaya't ang tanging taong maaaring pagtuunan ni Marquis sa Hilaga ay si Count Brevant, kaya tinanong ni Marquis Branford si Ghislaine kung sinasabi ba niya na mas karapat-dapat siya kaysa kay Count Brevant. Ngumiti ang ating bida at tinanong siyang maging tapat, hindi ba niya nararamdaman na kulang si Brevant? Natawa si Marquis Branford nang marinig ito. Sinabi niyang tama siya, mabuting tao si Brevant, ngunit tamad, hindi makapagdesisyon, at madaling maimpluwensyahan. Kaya binanggit ni Ghislaine na dahil sa ganoong ugali, tiyak na maaapektuhan na ito ng duke, hinikayat niya si Marquis na maging mas matapang kung talagang pagbibigyan siya. Hiling niya na gawin siyang kinatawan ng Hilaga. Nabigla si Marquis Branford sa hiling na yun, sinabi niyang ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit isinugol ni Ghislaine ang kanyang buhay. Tumayo siya at ipinaalam sa lahat na naroroon na siya ay magiging saksi, ipinahayag niyang susuportahan niya si Ghislaine bilang kanyang tagapangalaga. Nang narinig yun nagulat si Claude at Belinda sa nangyayari, hindi makapaniwala. Sinabi pa niya na ang mga kaaway ni Ghislaine ay mga kaaway na rin niya, ang sino mang haharap kay Ghislaine ay dapat tandaan na nasa likod niya si Marquis Branford. Iniunat ni Marquis Branford sa ating bida at inutusan siyang manumpa na isa sa alang-alang niya ang dangal niya sa lahat ng kanyang gagawin. Lumuhad si Ghislaine at hinugot ang kanyang espada, hinawakan ang talam, at nanumpang igagalang niya ang dangal ni Marquis Branford. Pagkatapos niyang gawin yon, may bumati sa kanya, lumingon agad ang ating bida, ang babae ay nagsabi na hindi siya nakapagbigay galang ng maayos dahil sa kaguluhan. Ang dalagang may hawak na asul na pamaypay ay nagsabi kay Ghislaine na kahit ginantimpalaan na siya ng kanyang ama, siya mismo ang tunay na may utang na loob. Pagkasabi niya nito, isinara ni Rosaline ang kanyang asul na pamaypay, at ibinunyag ang kanyang kagandahang mukha at kumikislap na pulang mga mata. Sinabi ng dalaga sa ating binata na siya mismo ang magiging tagapangalaga niya. Sa susunod na tagpo, makikita natin ang isang marangyang salo-salo sa mansyon ni Branford. Nakikita ang mga maharlika na nagsasayawan at nag-uusap,
Ang ilan ay pinag-uusapan ang tungkol sa paggaling ni Rosalyn sa tulong ng isang hindi kilalang maharlika na may dalang kosmetiko. May nagsabi na marahil ito ay ang Deneb na inirerekomenda ni Countess Muriel. Isang maharlikang babae ang natawa dahil walang produktong kosmetiko ang makagagamot ng isang karamdaman na hindi nga kayang lunasan ng mga doktor. Sumagot naman ang isa pang lalaki na hindi magdaraos ng piging si Marquis Branford nang walang dahilan. Narinig daw niya na napagdesisyonan na ni Branford kung sino ang kanyang susuportahan. Habang nag-uusap ang mga maharlika, may nagsabi sa kanila na tumingin sa may pinto. Agad na napalingon ang lahat, at nakita nila si Ghislaine na naglalakad, habang nasa tabi niya si Belinda na nakasuot ng napakagandang damit. Hinawakan ni Belinda ang kamay ng kanyang amo at hiniling na ilabas ito sa bulsa. Pinakiusapan niya rin itong ngumiti kahit kaunti. Hindi naman talaga interesado si Ghislaine sa ganitong okasyon, kaya tinanong niya si Belinda kung hindi ba niya sa tingin ay medyo labis ang suot niya para sa ganitong piging. Ngumiti si Belinda at tinanong ang kanyang Panginoon kung alam ba nito kung kailan pa siya muling magkakaroon ng pagkakataong makadalo sa isang piging na gaya nito. Sinabi niyang hindi niya palalampasin ang piging na inihanda para sa kanya ng isa sa tunay na makapangyarihan sa kaharian. Sinagot ni Ghislaine na hindi siya sigurado kung talaga bang para sa kanya ang piging. Pagkasabi niya nito, dahan-daang bumukas ang pinto. Ipinahayag ng tagapagbalita na paparating na si Marquis Branford. Agad na napatingin ang lahat, nakita nilang pumasok si Marquis sa bulwagan, may kasamang isang babae sa kanyang tabi. Maingat na bumaba sa hagdan si Rosalyn, itinupi ang kanyang asul na pamaypay at ipinakita ang kanyang mukha sa mga maharlika, malumanay niyang tinanong sila kung kamusta na sila. Biglang sumabog ang palakpakan at tuwa ang mga maharlika nang makita si Rosalyn, hindi sila makapaniwala na totoo ang mga balita. Isa sa kanila ang nagsabing mas maganda pa raw siya kaysa dati. Samantala, halos hindi makilala ni Belinda si Rosalyn, sinabi niya kay Ghislaine na walang maniniwala na ito ang parehong babaeng may masamang ugali ilang araw lang ang nakararaan. Habang tinitingnan ng mga maharlika, humarap si Rosalyn kay Ghislaine at maingat siyang tinitigan, hindi alam ni Ghislaine kung bakit niya ito ginawa. Nagpasalamat si Marquis sa lahat ng dumalo sa kanyang piging. Ipinaliwanag niya na ang piging na ito ay upang ipagdiwang ang paggaling ng kanyang anak, at upang opisyal na ipahayag na napili na niya ang kanyang magiging patron. Nagulat ang mga maharlika sa narinig nila, hindi sila makapaniwalang totoo pala ang mga bulong-bulungan. Sinabi ni Marquis Branford na maaaring may ilan sa kanila na kilala na si Ghislaine, ngunit karamihan ay hindi pa. Ipinahayag niya na si Rosalyn ay nakalaya mula sa karamdamang matagal nang nagpapahirap sa kanya, salamat sa pagsisikap ni Baron Ghislaine Fenris. Sinabi ni Marquis na gagawin ng kanyang pamilya ang lahat upang tulungan si Ghislaine bilang kanyang tagapangalaga. Hiniling niya sa mga maharlika na ituring si Ghislaine tulad ng pagtrato nila sa kanya. Ngumiti siya at inanyayahan silang ipagpatuloy ang kasiyahan. Pagkasabi niya nito, sabay-sabay na tumingin ang mga maharlika kay Ghislaine at tinitigan siya ng may matalim na mga mata, parang mga mandaragit na nakakita ng bagong biktima. Naunawaan ni Ghislaine na bagaman maingat sa desisyon si Marquis Branford, kapag kumilos na ito, sigurado at matatag. Naalala niya na sinabi ni Marquis Branford na dapat siyang dumalo sa piging upang ipakilala ang sarili sa mga maharlika ng kanyang paksayon, dahil maaari raw siyang matulungan ng mga ito sa hinaharap. Napansin ni Ghislaine na halos lahat ng mahahalagang personalidad ng kaharian ay dumalo, hindi niya gusto ang makihalubilo sa mga maharlika, ngunit alam niyang malaki ang maitutulong ng okasyong ito sa kanya. Habang nagmamasid, narinig niya ang mga usapan ng ilan. May nagsasabing hindi raw karapat-dapat si Ghislaine na mapabilang sa pamilya Branford, ang iba naman ay nagsasabing wala namang totoong kapangyarihan ang kanyang angkan. Naiinis si Belinda sa nakikita niyang pangmamaliit nila sa kanyang amo. Habang patuloy ang usapan, may tumawag kay Ghislaine, sabay silang lumingon ni Belinda. Yumuko si Rosalyn at sinabi kay Ghislaine na nais niyang iparating ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Nabigla ang mga maharlika sa narinig nila at natahimik ang buong bulwagan. Sinabi ni Rosalyn na huwag niyang pansinin ang mga mabababaw na ingay, dahil likas lamang na may mga chismis kapag sikat ang isang tao. Sinagot siya ni Ghislaine na hindi siya interesado sa ganitong uri ng kasikatan, sinabi pa niya na halos masunog na raw ang kanyang balat sa tindi ng mga tingin ng mga tao sa kanya. Ngumiti si Rosalyn at sinabing espesyal ang araw na ito, ipinaliwanag niyang kinumpirma na ng mga maharlika na siya ay tuluyang bumalik sa mata ng publiko, at nalaman nila na naging tagapangalaga ng kanyang ama si Ghislaine, kaya sigurado siyang nag-iinit ang mga ito na gumawa ng hakbang. Iniunat ni Rosalyn ang kanyang kamay at sinabi kay Ghislaine na kailangan nilang batiin ang mga maharlika, lahat ay naghihintay. Dahan-daang tumingin si Ghislaine kay Belinda,
ngumiti naman ito at kumaway. Ngumiti rin si Ghislaine at hinawakan ang kamay ni Rosaline. Ipinaliwanag ni Rosaline na ang Royalist faction ay nahahati sa tatlong pangunahing grupo. Una, ang mayamang House of Elizabeth, na siyang nangingibabaw sa kultura at kalakalan ng kabisera. Ikalawa, ang grupo sa ilalim ng Chief Justice, na namumuno sa batas at administrasyon. Siya ang panganay na anak ng Royal Chancellor at bayaw ni Rosaline, ang kanyang pangalan ay Sir Bilor Norton. Ikatlo, ang grupo sa ilalim ni Marquis Maurice Macquarie, na siyang Commander-in-Chief ng Hukbo ng Kaharian, at may kontrol sa lahat ng lakas militar ng bansa. Ipinaliwanag ni Rosaline kay Ghislaine na ang mga ito ang pinakamataas na maharlika sa Lathania Kingdom, mga taong may hawak ng kapangyarihan sa pamahalaan, pananalapi, at militar. Sinabi niya na kung sino man ang unang babatiin ni Ghislaine bilang kinatawan ng hilaga, ay siya ring tataas o bababa ang prestihiyo. Pagkarinig niya nito, agad na naalala ng ating bida ang sinabi sa kanya ni Marquis Branford, na ang mundong papasukin niya ay ganap na naiiba sa mundong pinanggalingan niya. Sinabi ni Rosaline sa kanya na kailangan niyang mamili ng maayos, maingat na tinitigan ni Ghislaine ang mga maharlika, saka siya napabuntong hininga at naglakad pasulong. Lumapit siya kay Count Alisber at magalang na yumuko upang ipakilala ang sarili. Nainis si Marquis Maurice nang makita ito. Ngumiti si Count Alisber kay Ghislaine at sinabing nagkaroon ng kumpiyansa ang kanyang asawa dahil sa kanya. Sinabi rin niya na ipaalam lamang ni Ghislaine kung sakaling kailangan niya ng tulong. Lumapit naman si Countess Muriel at tinawag siyang little brother. Sinabi niyang tapat talaga si Ghislaine. Tinanong siya ni Ghislaine kung tama lang bang tawagin siyang ganoon sa isang formal na pagtitipon. Sumagot ang Countess na hindi yun mahalaga. Dahil silang tatlo lang naman ang nandoon, nagpasalamat siya kay Ghislaine sa pagliligtas sa dangal nila. Pagkasabi niya nito, malakas na nagubo si Marquis Maurice, para iparamdam ang kanyang presensya. May isang lalaking nakasuot ng asul na kasuotan ang nagsabing, kung anak siya ng isang count, dapat ay una muna niyang bigyang galang ang komandante ng hukbo. Isang lalaking nakasuot ng pulang kasuotan na nakatayo sa likod ni Marquis Maurice ang nagsabing, matanda na raw si Marquis Branford at mahina na sa pagkilala ng mga tao, na tila hindi na alam kung sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan. Tahimik na lumingon si Ghislaine at naglakad palapit kay Marquis Maurice, ngunit imbes na batiin si Maurice, lumagpas lang siya rito, nabigla si Marquis Maurice sa ginawa niya. Nakita niyang ipinakilala ni Ghislaine ang sarili kay Sir Bilor Norton, na halatang nainis naman sa nakita. Nagpasalamat si Sir Bilor kay Ghislaine sa paggaling ni Rosaline, sinabi niyang tinanggal ni Ghislaine ang isang malaking pasanin sa kanyang dibdib. Ibinunyag niya na sinabi sa kanya ni Marquis Branford na naghahanap si Ghislaine ng mga dwarven at elven slaves. Sinabi niya kay Ghislaine na siya ang nangangasiwa sa mga usaping legal na may kaugnayan sa pangangalakal ng mga alipin at pagbubuwis, kaya't huwag na siyang mag-alala. Nagpasalamat si Ghislaine sa tulong nito. Matapos niyang makipag-usap kay Sir Bilor, lumapit siya upang batiin si Marquis Maurice. Malinaw na galit ang Maurice, dahil siya ang huling binati. Binanggit niyang huwag lumaki ang ulo ni Ghislaine dahil lamang sa suporta ng Marquis Branford, madali siyang alisin kapag gusto niya. Mapayapang sumagot si Ghislaine, sinabing marami pa siyang kakulangan, at hiniling na patuloy siyang gabayan sa hinaharap. Tahimik na pinanood ni Marquis Branford ang ating bida habang binabati ang mga maharlika, narinig niyang pinag-uusapan ng iba kung paano niya binigyang galang ang mga mataas na maharlika. Nang matapos si Ghislaine, tinanong siya ni Rosaline kung sinadya ba niya ang pagkakasunod ng kanyang pagbati. Sumagot si Ghislaine na sinunod lamang niya ang kanyang puso. Pagkasabi niya nito, nagsitakbuhan ang ibang maharlika palapit sa kanya, nais siyang bigyan ng mga regalo at makipag-usap. Tahimik na pinanood ni na Count Alisber, Countess Muriel, at Sir Bilor si Ghislaine habang dinudumog siya ng iba. Sinabi ni Count Alisber na nakuha ng ating bida ang paghamak kay Marquis Maurice, ngunit sinagot siya ng kanyang asawa na huwag siyang mag-alala. Dahil simple lang si Maurice at madaling pakitunguhan, sinabi ni Sir Bilor na hindi basta mapuputol ni Marquis Maurice si Ghislaine dahil lang sa selos. Ayon naman kay Marquis Branford, likas lang yun, dahil si Ghislaine lamang ang nag-iisang nakapagpagaling sa sakit ni Rosaline. Namangha si Sir Bilor sa sinabi at puri kay Marquis Branford sa pagkakatuklas ng ganitong pambihirang talento, ngunit sagot ni Marquis Branford, hindi raw siya ang dapat purihin, umangat si Ghislaine mula sa pinakailalim gamit ang sarili niyang lakas. Ipinaliwanag pa niya na taglay ni Ghislaine ang kakayahang baguhin ang isang alang-ining digmaan tungo sa tagumpay, at ang galing sa pagbasa ng sitwasyon at pagtanaw sa hinaharap. Kaya't naniniwala raw siya na si Ghislaine ay karapat-dapat sa kanyang suporta, naway hindi sumapaw ang dilim ng kanyang anino habang patuloy na kumikislap ang liwanag sa kanyang landas. Pagkasabi niya nito,
may isang taong pumasok sa bulwagan, may hawak na tungkod. Agad na naramdaman ni Ghislaine ang presensya nito, napalingon ang mga mataas na maharlika at si Ghislaine sa pinto, at nakita nila ang isang lalaking nakabihis ng maayos at may hawak na tungkod. Napakuyom ng ngipin si Ghislaine sa galit nang makita ang lalaki, sa loob-loob niya, natuwa rin siya, sa wakas, lumabas na rin ito. Ang lalaking yun ay ang pinakamalapit na tagapayo ni Duque Delfin, at ang strategist ng Ducal House, si Raul Joseph. Pagkatapos ni Raul, pumasok naman sa bulwagan ang isang lalaking may suot na makapal na armor at may balabal, mukhang nakilala rin ni Ghislaine ang lalaking ito. Alam ng mga maharlika na si Raul ay mula sa Delfin Duque House, at alam nilang hindi matalinong ideya ang makihalubilo sa kanya. Lumapit sina Raul at ang kanyang kabalyero kay Marquis Branford, binati siya ni Raul, at sinabing dumalo lamang siya upang magbigay galang. Tugon ni Marquis Branford, hindi raw niya inaasahan na may interes ang isang tulad niya sa ganitong mga pagtitipon. Ngumiti si Viscount Raul at sinabing narinig daw niyang may bata at mabangis na leon na kinuha niya. Sumagot si Marquis Branford na ang kanyang leon ay hindi naman ganoon kabihira upang pag-interesen ng duke. Tinanong niya kung sino ang taong nasa likod ni Raul. Tugon ni Raul na yun ay ang kanyang escort na kabalyero, at hindi naman daw ito isang taong karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Ngunit sinabi ng kabalyero ni Marquis Branford na kailangan tanggalin ng escort ang kanyang helmet at ipakita ang kanyang mukha. Hindi gumalaw ang lalaki at tahimik lang ito nakatingin, naiinis na ang kabalyero ni Branford kaya inilagay niya ang kamay sa kanyang espada at tinanong ang kabalyero kung hindi ba niya narinig ang utos. Bago pa niya mahugat ang kanyang espada, sinabi ni Marquis Branford ang lalaking nagngangalang Tulio na tumigil. Binanggit niya na ayos lang yun, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi ni Marquis Branford kay Raul na magpakasaya siya. Dahil malayo ang kanyang pinanggalingan, pinayuhan din niya itong alagaan ang sarili bago umalis, upang hindi niya madungisan ang pangalan ng duke. Ngumiti ang Viscount at nagpasalamat sa kabaitan ni Branford. Pagkatapos magpasalamat, tumalikod ito, hindi makapaniwala si Marquis Branford na hindi siya nasabihan na may taong tulad ni Raul, isang mahalagang figura sa kampo ng duke, na nasa kabisera. Hindi rin siya makapaniwala na nagawa nitong makalusot sa kanyang mga mata at tainga, napagtanto niyang umabot na sa kabisera ang impluwensya ng duke. Lumapit si Raul at ang kanyang kabalyero kay Ghislaine. Tinitigan ni Ghislaine ang Viscount sa mga mata, mariin ang kanyang tingin bilang pagpapakita ng kanyang pagkamuhi, hindi maintindihan ni Raul kung bakit siya tinititigan ng ganoon, iyon ang unang beses nilang pagkikita. Kaya tinanong niya si Ghislaine kung magkakilala ba sila. Nagpakalma si Ghislaine at itinigil ang pagtitig. Sinabi niya na kilala niya ito, narinig na niya ang maraming bagay tungkol sa kanya sa kabisera. Tumugon ang Viscount at sinabing kilala rin niya si Ghislaine, idinagdag niyang gumawa ito ng kahanga-hangang tagpo sa hilagang rehiyon. Hindi na nagulat si Ghislaine sa narinig, alam niyang si Raul mismo ang nagplano upang tuluyang pabagsakin ang per diem. Iminungkahi ng Viscount na lumipat sila sa ibang lugar upang makapag-usap ng pribado. Sa susunod na tagpo, makikita si Ghislaine sa isang silid kasama ang Viscount at ang kabalyero nito. Diretsyong nagsalita si Raul, sinabi niyang interesado sila sa mga kosmetiko ni Ghislaine. Ipinaliwanag niyang pumunta siya sa kabisera dahil nabalitaan niyang may produktong kayang pagalingin ang balat ni Rosaline at ibalik ang dating sigla nito. Sinabi pa niyang gumagawa rin sila ng katulad na produkto. Habang nagsasalita ang Viscount, hindi siya tinitingnan ni Ghislaine, sa halip, nakatingin siya sa kabalyero sa likuran nito. Pagkatapos ay humarap siya sa Viscount at sinabing kailangan itong humingi ng tawad kung ang pakailang nito ay pag-usapan ng eksklusibong kontrata o pagbabahagi ng teknolohiya. Ikinalulungkot niya, ngunit magalang niyang tinatanggihan, napailing ang Viscount at sinabing hindi siya naroon para sa ganoong kabagot-bagot na usapan. Sinabi niyang isang matalinong binata tulad ni Ghislaine ay nasasayang lang sa probinsya, na walang anumang makamit. Dagdag pa niya, isang hamak na tao ang biglang sumikat, pinangunahan ng isang digmaan, at nagtagumpay sa kabisera. Habang may matalim na tingin, tinanong niya kung iyon ba ay dahil sa swerte o sa kakayahan. Tumugon si Ghislaine na may pinag-aralan lang siya kaya nagawa niya ang mga iyon. Ngunit hindi yun ang sagot na nais marinig ni Raul. Nakangiti itong inalok si Ghislaine na sumama sa kampo ng duke, hindi na rin nagulat si Ghislaine sa alok. Sinabi ni Raul na may hangganan ng talento at kakayahan, kung mananatili siya sa hilaga, baka mamatay siya bago pa man niya maipakita ang buong potensyal niya, madudurog sa mga barbaro at digmaan. Marami na siyang nakitang mga kabataang tulad ni Ghislaine na nasayang dahil doon.
Iniabot niya ang kamay at sinabing hindi na kailangang mag-alala si Ghislaine kung sasama siya sa kanila, dahil may kapangyarihan silang baguhin ang kanyang buhay. Ngunit pinaalala ni Ghislaine na kasapi na siya ng kampo ng mga royalista. Ngumiti si Raul, na hindi pa talaga yun masasabi, dahil hindi pa naman ganoon katagal, ibinunyag niyang maaari silang magbigay ng malalawak na lupain sa timog, pati na rin sa kanyang ama. Sinabi niya na tiyak na labis nang napagod si Count Perdiem sa pagtatanggol sa kaharian laban sa mga barbaro, at marahil ay panahon na para ito ay magretiro. Alam na ni Ghislaine na susubukan siyang hikayatin ni Raul sa ganitong paraan. Sa isip niya na kahit nakakampi na siya ng panig na kalaban ng bahay duke, pinipilit pa rin siya ng Viscount na mapabilang sa kanila. Nagsalita si Raul na parabang ang pagsapi sa kanila ay solusyon sa lahat ng problema ni Ghislaine. Malinaw kay Ghislaine na ito ay matatamis na pananalita lamang, isang taktika upang mapasailalim niya ang isang taong hindi niya ganap na makontrol. Kalmadong sinabi ni Ghislaine na mas mabuti pa ang hilaga kaysa sa inaakala ni Raul. Tumugon naman si Raul na hindi kailangang magpasya agad, balak daw niyang manatili muna sa kabisera, kaya may panahon pa si Ghislaine para mag-isip, ngunit sinabi ni Ghislaine na may kontraalok siya, na si Raul ang sumama sa kanila. Nagulat ang Viscount sa narinig, at mariin siyang tiningnan ni Raul. Sa sumunod na eksena, makikita ang karwahe na umaalis mula sa mansyon ni Marquis Branfold. Nasa loob sina Raul at ang kanyang kabalyero. Tinanong siya ng kabalyero kung ano ang masasabi niya kay Ghislaine matapos silang magkita. Sabi ng Viscount, may kakaibang mga mata ang lalaking yun, gusto niyang dukutin ang mga yon. Ibinunyag ng kabalyero na sinubukan siyang patayin ni Ghislaine. Nagulat si Raul, ngunit sinabi ng kabalyero na dama niya ang matinding pagnanais ni Ghislaine na patayin siya. Sinabi niya na sinusubok ni Ghislaine ang kanyang kakayahan. Sa buong pag-uusap, iniisip ng ating bida kung gaano siya kabilis mapapatay ang Visconde matapos niyang malampasan ang kabalyero. Nagkatinginan silang dalawa at tila naglaban sa isip. Sa kanyang isipan, biglang umatake si Ghislaine at mabilis na hinampas ang kanyang espada papunta sa Visconde, ngunit nasangga ito ng kabalyero. Tinulak ng kabalyero pabalik ang espada ni Ghislaine, ngunit ginamit ng ating bida ang buong lakas niya upang maitulak rin ang espada ng kalaban. Saglit silang nagpalitan ng hampas ng mga espada hanggang sa magpantay ang kanilang lakas. Napagtanto ni Ghislaine na hindi niya makakamit ang gusto niya, kaya't galit siyang tumingin sa kabalyero. Nang gigigil siyang inalok ang Visconde na sumapi sa kanila. Ngumiti si Raul at sinabi niyang ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit gusto siya ni Marquis Branfold. Tumayo ito at sinabing nagustuhan niya ang kanilang pag-uusap, at makikita raw silang muli sa hinaharap. Tugon ni Ghislaine, inaasahan din niyang muli silang magkikita. Habang papaalis na sila, huminto ang kabalyero at tiningnan siya ng matalim gamit ang kanyang berdeng mga mata. Tinitigan siya ni Ghislaine at sinabi niyang inaasahan din niyang muli silang magkikita. Tinukoy niya ang lalaki bilang pinakamalakas na eskrimador ng kaharian, ang kanyang pangalan ay Kian Bolzac. Ibinunyag ng eskrimador kay Raul na kilala siya ni Ghislaine. Nang marinig ito, napagtanto ni Raul na totoo pala ang mga sabi-sabi tungkol sa galing ni Ghislaine sa Hilaga. Gayunman, sinabi niyang hindi pa rin magbabago ang plano niyang sakupin ang Hilaga, maantala lang ito. Inutusan niya si Kian na babalaan si Count Desmond tungkol kay Ghislaine, at sabihing ituring ito na parang kapitan ng mga kabalyero kapag kaharap. Ngunit sinabi ni Kian na nagkakamali siya, hindi inaasahan ni Raul ang maririnig. Nakita na ni Kian ang kakayahan ni Ghislaine, alam niyang hindi siya basta kapitan lang ng kabalyero. Sinabi niya kay Raul na sabihan si Count Desmond na ituring si Ghislaine bilang pinakamalakas na espada sa Hilaga. Lumipat ang tagpo sa mansyon ni Ghislaine, kung saan abala ang mga sundalo sa pag-iimpake ng mga gamit. Sina Kerr at Claude ang nangangasiwa, inutusan ni Kerr ang mga tao na kunin maging ang huling baryang makikita, at binalaan silang huwag mag-iwan ni isang barya. Si Jillian naman ang nag-uutos sa labas kung saan ilalagay ang bawat kagamitan. Habang abala ang mga sundalo, nakita si Rosaline na tila nagulat nang sabihin ni Ghislaine na uuwi na siya. Tinignan siya ng babae at tinanong kung totoo ba yun. Sinabi ni Ghislaine na marami siyang kailangang gawin. Ipinagkatiwala niya kay Rosaline ang denab sa kabisera at hiniling na agad ipadala sa kanya ang 300,000 ginto. Napansin niyang hindi natuwa si Rosaline. Tinanong siya ni Rosaline kung wala ba siyang ibang paksa maliban sa pera. Hindi alam ni Ghislaine ang isasagot at ipinaalala lamang na siya ang tagapagtaguyod nito. Binanggit ni Rosaline na malamig siya, saka napabuntong hininga. Naiinis siyang ipinaliwanag na gusto niyang mas makilala pa si Ghislaine bilang kanyang sponsor upang mas maunawaan ito. Gusto niyang malaman ang mga bagay tulad ng kanyang mga layunin at dahilan kung bakit niya iniaalay ang buong buhay niya sa trabaho.
Tugon ni Ghislaine, wala naman daw espesyal, gusto lang niyang mamuhay ng maayos at hindi magutom hanggang sa mamatay. Hindi ito tinanggap ni Rosalind, kung yun lang ang hangarin ni Ghislaine, sana ay tinanggap na niya ang alok ni Viscount Joseph at sumapi sa Delphine faction. Ibinunyag ni Ghislaine na may sarili siyang mithiin, bilang tagapagmana ng per diem at Panginoon ng Fenris. Sinabi pa niyang kailangan niya ang tulong ni Rosalind upang makamit yun, ngunit hindi niya kayang ipasan sa kanya ang bigat ng kanyang pasanin. Hindi ito nagustuhan ni Rosalind, tinanong niya si Ghislaine kung bakit ayaw nitong ibahagi ang bigat sa kanya, sapagkat ang pasanin daw ay dapat pinaghahatian. Dahan-daang itinabig ni Ghislaine ang abaniko sa kamay ng babae at hinawakan ito. Marahan niyang tinaas ang kamay ni Rosalind at hinalikan ito. Dahilan na siya ay mabigla at mamula, habang nakatitig siya kay Ghislaine. Nang papaalis na si Ghislaine, binanggit na hindi niya kayang ibahagi ang kanyang pasanin dahil gusto niyang maging masaya ito. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at naglakad palayo. Tahimik siyang tinitigan ni Rosalind habang papalayo, tila humahanga sa pagiging mahinahon ng ating bida. Habang naglalakad, inisip ni Ghislaine kung paanong natapos ang piging sa positibong paraan. Sa pagtanggi niya sa alok ni Raoul, nailigtas niya ang reputasyon ni Marquis Branfold. Ang mga suportang dapat ay mapupunta sa Bryant territory ay ngayon ay mapupunta sa Fenris at per diem, sa ilalim ng pangalan ng Branford. Dahil dito, makikinabang si Ghislaine sa maraming pribilehiyo tulad ng pagbubuwis at mga espesyal na benepisyo. Nakapagpatira siya ng 50,000 residente mula sa kabisera na lilipat sa kanyang teritoryo. Ang mga dwarven slave na mahalagang manggagawa ay ipinadala na rin sa Fenris, dahil sa mga pagbabagong ito, hindi na maituturing ang Fenris bilang isang maliit at mahirap na lupain. Gayunman, ang pagbisita ng mga maharlika mula sa Delphine faction kay Ghislaine ng personal ay palatandaan na may binabalak silang mas malalim. Alam ng ating bida na kapag siya ay nag-atubili kahit sandali, tiyak na tatamaan siya ng mga taong yon. Nangako siyang papatayin si Duke Delphine, at buburahin ang lahat ng bakas ng pagkatao nito sa mundo. Sa susunod na tagpo, ipinakita ang mas maayos na anyo ng Fenris at masaganang sakahan. At makikita ang ilang mga taong nakaposas ng kadena, mga aliping duwende, ang mga duwende ay sinamahan ng mga sundalo. Habang galit ang reaksyon ng isang duwende na may makapal na balbas, may isang kalbong duwende ang tumawag sa kanya, ipinabatid ng kalbong duwende kay Galverick na dumating na ang Panginoon ng teritoryo. Nang itaas ni Galverick ang kanyang ulo, nakita niya si Ghislaine na nakasakay sa kanyang magarang kabayo, papasok sa bayan, lumabas ang mga mamamayan ng Fenris upang batiin si Ghislaine at ang kanyang mga sundalo. Nabigla si Belinda na makita na halos lahat ay lumabas upang salubungin sila. Tuwang-tuwa si Kerr at ang mga sundalo sa mainit na pagtanggap. Dahil dito, napansin ng mga duwende ang kasiyahan ng mga mamamayan. Isa sa kanila ang nagsabing hindi pa siya nakakita ng teritoryong ganito. Ibinunyag niya sa mga kasamahan na narinig niyang ang kanilang bagong Panginoon ay magtatayo ng tahanan para sa kanila at hindi sila pababayaan magutom. Naiinis si Galverick nang marinig ito, tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung hindi pa ba sila natuto at hindi siya madaling maluko. Dahil ang isang maharlika ay mananatiling maharlika na sakim, at ang mga ito ay puro basura na iniisip lang ang sarili, idinagdag niyang hindi naiiba ang kanilang bagong Panginoon. Nag-alala ang iba nang marinig yun. Tinanong siya ng kalbong duwende kung itutuloy pa ba talaga niya ang kanyang plano. Matatag na tugon ni Galverick, itutuloy nila ito. Habang nakasakay sa kanyang kabayo, napatingin si Ghislaine sa mga aliping duwende at napansin si Galverick at tahimik niya itong pinagmamasdan. Lumapit si Belinda at tinapak siya sa balikat, hinihikayat siyang kumaway sa mga mamamayan, itinaas ni Ghislaine ang kanyang kamay at kumaway sa kanila. Masayang-masaya si Claude na makabalik sa Fenris. Inisip niyang maaari na siyang magpahinga dahil marami na silang kinita. Ngunit tinawag siya ni Ghislaine at inutusan na ayusin ang mga materyales na ipinasuri niya kay Lowell at dalhin yun sa kanyang opisina. Naiinis si Claude nang marinig ito. Sinabi niyang kakarating lang nila at nakiusap na bigyan siya ng oras para makapagpahinga. Tugon ni Ghislaine, walang oras ang isang alipin para magpahinga, at ang panahon na ginugol nila sa kabisera ay maaari na niyang ituring na bakasyon. Iniutos niyang magpatawag agad ng pagpupulong. Ilang sandali, nakita si Ghislaine kasama ang lahat sa kanyang opisina. Tinawag niya si Lowell, na kung nagkaroon ba ito ng problema kay Homer. Tumugon si Lowell, wala naman. Binanggit ni Ghislaine na iparating kay Homer na bibisitahin niya ang teritoryo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, inutusan niyang iulat kung ano ang nangyari habang wala siya.
Kinuha ni Lowell ang ulat at sinabi na ang pamamahala ng teritoryo ay naisagawa ng eksakto ayon sa mga tagubili ni Ghislaine bago siya umalis papunta sa kabisera. Tinanong naman ni Ghislaine si Alfoy tungkol sa konstruksyon ng mga pangunahing pasilidad. Habang kinakamot ang ilong, sinabi ni Alfoy na natapos na ng mga salamangkero ang mga kalsada at ang pagkukumpuni ng daluyan ng tubig habang wala sila ni Vanessa. Biglang hinampes siya ni Vanessa ng kanyang tungkod sa ulo at pinaalalahanang maging mas magalang. Sumang-ayon si Lowell at sinabi na tama si Alfoy, ipinabatid niya sa kanyang Panginoon na malapit nang matapos ang paggawa ng mga pagawaan at imbakan ng butil, madali raw itong matatapos kapag sinimulan na nilang pagtrabahuhin ang mga aliping duwende. Ibinahagi rin niya na napakayaman ng ani nila ngayon na baka hindi na sila kailangang bumili ng butil mula sa mga guild ng mga ngalakal. Curious si Belinda at tinanong kung gaano karami ang kanilang ani. Paliwanag ni Claude, halos kapantay nito ang dami ng ani ng Rayford, ang pinakamataas sa buong kaharian. Hindi makapaniwala si Wendy dahil dati sinabi ni Claude na imposibleng magtanim doon. Masaya si Belinda marinig yun dahil malapit nang maging isang dakilang Panginoon ang kanyang batang amo. Dagdag pa niya, mas gumanda ang tsansa ni Ghislaine dahil may suporta na siya mula sa grupong Royalist. Sinabi naman ni Jillian sa kanyang Panginoon na unti-unti nang nagiging realidad ang pangarap niyang buhayin muli ang kanilang lupain. Ngunit inisip ni Ghislaine, nagsisimula pa lamang ang lahat. Hindi pa ito sapat. Humarap siya kay Claude at iniutos na ipagpatuloy ang pagbili ng pagkain hanggang sabihin niyang sapat na. Kailangan nilang palawakin ang kanilang tirahan kaya dapat silang maghanda at mag-secure ng lupa. Nagulat si Claude nang marinig ito. Ipinahayag ni Ghislaine na maghahanda sila para sa digmaan. Lahat ay nabigla sa pahayag ni Ghislaine tungkol sa isang digmaan. Nabigla si Claude kung ano ang ibig niyang sabihin, sino ang magtatangkang umatake sa kanila ngayon na kabilang na sila sa Royalist faction. Kalmado lang sinabi ni Ghislaine na maaaring si Desmond o si Rayford. Inutusan niya si Claude na basahin ang ulat na hawak ni Lowell. Nabigla si Claude sa nabasa, may malaking mobilises yun ng mga sundalo at pagsasanay sa teritoryo ni Desmond, at nagre-recruit pa sila ng mga malalayang kabalyero. Nakita rin niya ang record ng napakalaking pagbili ng mga armas at iron ore. Ipinahayag ni Ghislaine na ito ang datos na ipinasaliksik niya kay Lowell bago siya umalis patungong kabisera. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang patuloy na pagbili ni Count Desmond ng malaking dami ng dekalidad na iron ore mula sa Caboldi territory. Ipinahayag ni Jillian na sa digmaan, ang pinakamahalagang yaman ay pagkain, lakas tao, at armas, at ang iron ore ay mahalagang sangkap sa paggawa at pagpapanatili ng mga ito. Ngunit ang dami ng binibili ni Count Desmond ay masyadong labis para sa isang panahong mapayapa. Ngumiti si Kerr at sinabi na mukhang totoong magkakaroon nga ng digmaan. Nalungkot naman si Alfoy at nabahala nang marinig yun, hindi siya makapaniwalang kailangan na naman niyang lumahok sa isa pang digmaan. Kaya binanggit ni Claude sa kanyang Panginoon na mapapahamak sila kung makakakuha pa ng mas maraming iron ore si Count Desmond. Dagdag pa niya, si Count Caboldi ay hindi magbebenta ng iron ore sa kanila kahit pa ito ay mahalaga para sa pag-unlad ng kanilang teritoryo. Pinaliwanag naman ni Ghislaine na dapat nilang isaalang-alang si Count Caboldi bilang kasapi ng kampo ni Duque Delfin. Ipinaliwanag niya na habang sinusubukan pa lang nilang makakuha ng iron ore, maaaring handa na ang kanilang kaaway para umatake. Kaya tinanong niya ang lahat kung nauunawaan na nila kung gaano kahirap ang sitwasyon, dahil dito natahimik ang silid sandali. Sinabi ni Ghislaine na ibabahagi niya sa kanila ang kanyang plano. Lahat ay agad na tumingin sa kanya na may kuryosidad. Ipinahayag ni Ghislaine na sila ang unang aatake sa Caboldi County. Nagulat ang lahat sa narinig at hindi makapaniwala sa pahayag ng kanilang Panginoon. Sa susunod na tagpo, ipinakita ang Caboldi County, ang Caboldi Castle, sa loob ng kastilyo. May isang lalaking kumakain ng berry at dinura ang buto sa mesa, nakaupo sa tapat niya si Count Desmond. Ang lalaking may kakaibang panga ay si Count Caboldi. Tinanong ni Count Caboldi si Desmond kung ano ang ibig niyang sabihin sa pinakamalakas na espada sa Hilaga. Ibinunyag ni Count Desmond na nakatanggap siya ng ulat tungkol sa Fenris territory mula sa Duque. Sinabi ng Duque na dapat nilang ituring si Ghislaine bilang pinakamalakas na espada sa Hilaga kapag nakaharap nila ito. Binalaan niya si Count Caboldi na si Ghislaine ay isang hindi mahulaan na tao, kaya mas mabuting maghanda para sa digmaan. Ngumiti na nagtanong si Count Caboldi kay Harold kung bakit niya sinasabi ito. Binanggit niya kay Count Desmond na siya ang lalabas sa labanan. Naiinis na tumugon si Harold Desmond, ito ay utos mula sa Duque. Biglang tumawa si Count Caboldi na parang baliw. Tinanong niya si Harold kung nawala na ba ang katinoan nito matapos matalo kay Ghislaine.
na kung sino ba ang magtatangkang sumalakay sa kanyang teritoryo. Ipinagyabang niya na ang kanyang teritoryo ay may dobleng pader, mas matibay pa kaysa sa karaniwang kuta, at napapalibutan pa ng moat. Ang mga sandatang pandepensa sa kastilyo ay gawa sa pinakamahuhusay na teknik ng panday sa hilaga. Kaya tinanong ni Count Caboldi si Count Desmond kung sinasabi ba talaga nitong kailangan pa niyang maghanda, kahit nakikita na ang kuta na minana ng kanilang lahi sa loob ng maraming henerasyon, ipinagyabang niyang kailanman ay hindi pa ito nabutas o nasakop. Ngumiti siya ng may kumpiyansa at sinabi, hindi pa kailanman nangyari yun sa kasaysayan. Pagkatapos, tinawag niyang mag-alala muna si Harold sa sarili nito, at pinaalala na kamakailan lamang ay nawala ang kanyang lihim na sandata. Naiinis si Count Desmond nang marinig yun, lumipat ang tagpo pabalik sa Fenris, nakita sina Kerr, Jillian, at Belinda na nakayuko habang naglalakad si Ghislaine na nakasuot ng kanyang baluti. Umakyat si Ghislaine sa entablado, at tumingin sa mga sundalong nakaharap sa kanya, nakita niya ang determinasyon sa kanilang mga mata, at nagustuhan niya ito. Sinabi ni Ghislaine na ang pagtitiwala at pagsunod sa isang tao ay hindi madali, ngunit pinili nilang magtiwala at sumunod sa kanya hanggang ngayon. Hinugot niya ang kanyang espada at ibinaon ito sa lupa, ipinahayag niya sa kanyang mga tauhan na gagawin niyang mga kabalyero ang lahat ng 200 sundalo, ito raw ang magiging pagtatatag ng Fenris Knight Order. Nagtaas ng mga kamay ang mga sundalo at nagdiwang. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Claude at Wendy mula sa kanilang tolda. Nakasuot ng baluti si Claude, sinabi niyang nabubuwang na siya sa sitwasyon, hindi niya maintindihan kahit paulit-ulit niya itong pag-isipan, hindi siya sigurado kung posible ba ito. Tinanong niya si Wendy kung pareho rin ba ang nararamdaman nito, ngunit tahimik lang si Wendy at hindi sumagot sa kanyang pahayag. Bumalik ang tagpo sa sandaling inanunsyo ni Ghislaine na aatakihin nila ang Caboldi County at nabigla ang lahat sa pahayag na yun. Tumayo si Claude sa pagkagulat at tinanong ang kanyang Panginoon kung paano siya agad nakarating sa ganitong desisyon. Ipinaliwanag ni Ghislaine na sina Count Desmond at Count Caboldi ay nagpapanggap na neutral, kahit malinaw na sumusuporta sila sa angkan ng duke. Sa madaling sabi, sila ay mga piyesa ng chess na malayang magagalaw ng Ducal House, idineklara ni Ghislaine na ituturing din nila si Count Caboldi bilang kaaway. Kapag nanalo sila sa digmaan, makukuha nila ang Iron Ore ng Count, mapapabagal ang paglakas ng kalaban, at mapapabilis naman ang kanila. Sumang-ayon ang lahat dahil may saysay ang plano. Pero nagtanong si Claude kung ano ang susunod na gagawin nila. Ipinaliwanag naman ni Jillian na ang mga armas ng mga sundalo ni Caboldi ay ilan sa pinakamahusay sa hilaga, dagdag ni Kerr, kulang pa rin ang kanilang lakas militar sa dami at kalidad. Ibinunyag ni Ghislaine na babaguhin niya ang 200 nilang mersenaryo bilang mga kabalyerong marunong gumamit ng mana. Nabigla sina Kerr at Jillian nang marinig ito. Ayon kay Ghislaine, ang isang bihasang kabalyero ay may kapangyarihang katumbas ng 100 karaniwang sundalo, kung makabubuo sila ng 200 kabalyero, magkakaroon sila ng lakas na katumbas ng 20,000 sundalo. May kabas sa mukha ni Belinda nang tanungin niya ang kanyang Panginoon kung paano niya ito gagawin, ipinaalala niyang tumatagal ng maraming taon bago lubos na mapangasiwaan ang mana. Tinawag ni Ghislaine si Vanessa at inutusan siyang dalhin ang isang bagay. Dumating si Vanessa kasama ang iba pang mga salamangkero, dala ang ilang bar aisles na puno ng mga pergamino, sinabi ni Alfoy na yun ay mga mana compression sigils. Nabahala naman na tinanong ni Claude ang kanyang Panginoon kung ginamit ba nito ang rune stone para likhain ang mga yon. Kinuha ni Ghislaine ang isa sa mga pergamino at ipinaliwanag na magagamit ng mga mersenaryo iyon upang matutunang kontrolin ang mana. Sinabi niya na maaaring medyo malihis ito sa karaniwang pamamaraan, ngunit binago niya ang teknik ng mana cultivation ng pamilyang Perdium upang mas madali itong matutunan. Ayon sa kanya, aabutin lamang ng 1 buwan bago matutunan ng mga sundalo ang paggamit ng mana. Nabahala si Belinda nang marinig yun, hindi siya makapaniwalang binago ni Ghislaine ang teknik ng kanilang pamilya nang walang pahintulot. Tinanong niya ito kung hindi ba magagalit ang kanilang Panginoon. Sumagot si Ghislaine na mas mabuting magalit ang kanyang ama kaysa mawalan sila ng mga sundalo sa digmaan. Pinahayag naman ni Jillian na hindi nila mapabagsak ang kastilyo ng Caboldi sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng mga sundalo. Ibinunyag niya na minsan na siyang nakapunta roon nung siya ay mersenaryo pa. Ipinaliwanag niya na ang kastilyo ay may dobleng pader na napakatibay, may malalim na moat na nakapalibot, at may mga armas na pandepensa na maayos ang pagkahanay. Dahil sa dami ng mga kalamangan ng kastilyo, sinasabi ng mga tao na hindi pa ito kailanman nabagsak sa buong kasaysayan ng angkan.
Dagdag pa ni Jillian, hindi gagana ang kanilang mga taktikang mersenaryo kung magdedesisyon si Count Caboldi na magtago sa depensa. Iminungkahi ni Claude na isuko na lang ang kastilyo at ituon ang pansin sa pagharang kay Count Desmond. Maaari naman silang kumuha ng iron ore mula sa ibang rehiyon, kahit mahirap. Tiningnan siya ni Ghislaine kung gusto ba niyang tumaya kung matatalo o mananalo sila. Naiinis si Claude at sinabi niyang itigil ni Ghislaine ang pagtataya gamit ang kapalaran ng teritoryo. Ngumiti si Ghislaine at sinabing huwag siyang mag-alala dahil lagi siyang may plano. Lumipat ang tagpo sa isang bulwagan ng pagsasanay, nakita si Ghislaine na nakatayo sa harap ng kanyang mga sundalo. Nagbulungan ang mga sundalo, nagtatanong kung hindi ba nila kailangang marunong gumamit ng mana para maging kabalyero, alam nilang tumatagal ng ilang taon bago matutunan yon. Itinaas ni Gordon ang kanyang kamay at tinanong si Ghislaine kung paano sila gagamit ng mana. Ipinaliwanag ni Ghislaine na karaniwang inaabot ng ilang taon bago matutunan ang paggamit ng mana, ngunit sisiguruhin niyang matutunan nila ito sa loob lamang ng isang buwan, na bigla ang mga sundalo sa pahayag ng kanilang Panginoon. Ngumiti si Ghislaine at sinabing ipapaliwanag niya ito sa paraang maiintindihan nila ng mabuti. Makalipas ang ilang sandali, nakita si Ghislaine na itinutulak ang kanyang mana papunta kay Gordon, maraming sundalong nakahiga sa sahig, hingal na hingal at pagod. Pinipigilan ni Gordon ang sakit ng enerhiyang dumadaloy sa kanya. Sinabihan siya ni Ghislaine na tiisin ito, isinisiksik daw niya ang ilang taong pagsasanay sa loob lamang ng isang buwan, kaya't napakalaki ng pasanin. Sinabi ni Ghislaine kay Gordon na pansamantala niyang mararamdaman ang mana sa pamamagitan ng compression sigil. Inutusan niya itong tipunin ng mga particle ng mana sa hangin at dalhin ito sa ibaba ng kanyang tiyan upang bumuo ng mana core. Ipinayo niya na isipin na parang gumugulong ng sinulid. Habang sinusunod ang utos, dinala ni Gordon ang mana sa ibaba ng kanyang tiyan at napasigaw sa sakit. Maya-maya, lumabas si Ghislaine mula sa bulwagan ng pagsasanay, nakita niya sina Belinda at Lowell na naghihintay sa labas. Sinabi ni Belinda na mahusay ang ginawa niya. Nagpasalamat si Ghislaine at hiniling na ihatid ni Belinda ang mga sundalo sa kanilang mga tirahan at bantayan sila ng ilang araw. Habang malalim ang paghinga, tinawag niya si Lowell at sinabi na gagawa na sila ng mga baluti na gagamitin ng kanilang bagong orden. Tinanong niya kung kumusta na ang mga aliping duwende. Iniulat ni Lowell na hindi pa dumarating ang mga duwende mula sa mga elf, ngunit naghihintay na ang mga duwende sa mga tirahan ng teritoryo. Sa narinig napaisip si Ghislaine at napatitig siya sa langit nang marinig ito at mahina niyang sinabi, hindi sisikat ang buwan ngayong gabi. Lumipat ang tagpo sa isang kagubatan sa labas ng bayan, isang kamay ang lumabas mula sa lupa, lumikha ito ng malaking butas at lumitaw mula sa ilalim ng lupa, ang taong iyon ay si Galverick. Sumunod na lumabas ang kanyang mga kasamahan, inanyayahan sila ni Galverick na lumabas na rin. Habang tumitingin sa paligid, tinanong siya ng isa sa mga duwende kung sigurado ba siyang magiging malaya sila kapag nakatakas sila mula sa kahariang ito. Ibinunyag ni Galverick na may isang lihim na malayang distrito sa ibang kaharian, kung saan sama-samang namumuhay ang mga dating alipin ng iba't ibang lahi. Hinikayat niya ang kanyang mga kaibigan na tumakas kasama niya, at sinabing malapit na ang hangganan. Ngunit napansin niyang nagdadalawang isip ang kanyang mga kasamahan, nang inig sila sa takot. Naiinis si Galverick sa kanilang pag-aalinlangan. Tinanong niya kung mayroon pa silang pagkiling sa buhay alipin, kung natatakot sila, bumalik na lang sila at magpakailanman gumawa ng mga laruan para sa mga maharlika. Sumagot ang kalbong duwende na hindi iyon ang dahilan, sabay turo sa likuran ni Galverick. Nang lumingon siya, nakita niya si Ghislaine na kanyang ikinagulat. Kalmado ngunit matatag na sinabi ni Ghislaine, wala nang saysay ang pagtakas. Nagulat ang mga duwende at nabalot sila ng takot, inisip nilang matagal nang alam ni Ghislaine ang plano nilang pagtakas, hindi makapaniwala si Galverick na nahuli na agad sila. Nang mapagtanto niyang walang kasamang sundalo si Ghislaine, tinanong niya ito kung mag-isa lang ba siyang pumunta. Ngumiti lang na tumugon si Ghislaine na siya lang ang pumunta na mag-isa. Nagsama-sama ang mga duwende at nag-usap ng mabilis, pagkatapos ay sabay-sabay silang tumingin kay Ghislaine, mga mata nilang puno ng galit. Sinabi ni Galverick sa kanya na magiging malaya sila kapag nawala na siya. Ngumiti si Ghislaine at hinimok silang gawin ang kanilang makakaya. Maya-maya, makikita si Galverick na hirap bumangon matapos siyang bugbugin ni Ghislaine, habang ang mga kasama niya ay hindi na makagalaw. Si Galverick habol ang hininga at nanginginig ang katawan, habang lumapit si Ghislaine sa kanya at sinabi na matitibay talaga ang mga duwende, itinaas ni Galverick ang ulo niya nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Ghislaine sa kanya na hahanapin siya ng mga mangangalakal ng alipin kapag tumakas siya.
kaya tinanong niya kung gusto nitong magtrabaho para sa kanya. Tinawanan ni Galverick ang kanyang sinabi, na huwag siyang magbiro, mas pipiliin niyang mamatay habang hinahabol ang kalayaan kaysa manatiling nakakulong doon at gumagawa ng mga laruan para sa kanya. Binanggit niya kay Ghislaine nagkakamali ito kung iniisip niyang magtatrabaho sila ng walang paglaban. Ngumiti si Ghislaine sa narinig na gustuhan niya ang katatagan ng duwende. Alam niyang normal lang ito para sa isang taong sa hinaharap ay tatawaging alamat na panday. Tumayo si Galverick at muling naghanda sa pakikipaglaban. Sinabi ni Ghislaine sa kanya na bigyan siya ng 10 taon, nangangako siyang itatayo ang isang malayang distrito para sa mga duwende sa kanyang teritoryo, at palalayain sila mula sa pagkaalipin kung buong puso silang makikipagtulungan sa kanya. Nagulat ang mga duwende sa narinig, at tumayo silang lahat. Galit na sinabi ni Galverick na tigilan na ang pagsisinungaling, idineklara na ng kaharian na alipin sila, at walang saysay ang kalayaan na ibibigay ng isang Panginoong bayan lamang. Tumugon si Ghislaine na ang mga batas ay maaaring baguhin kung kinakailangan. Ibinulong naman ng kalbong duwende kay Galverick na si Ghislaine ay sinusuportahan ng Royalist faction, kaya posible nga ang sinasabi nito. Napaisip si Galverick sandali, at nang inig ang kamao sa galit, alam niyang hindi niya kayang talunin si Ghislaine. Tumingin ang ating bida sa duwende ng seryoso, na hindi siya interesado sa mag-agarang likhang sining, kundi sa paggawa ng mas nakakatuwang bagay. At pinahayag niya na gusto niyang gumawa ng isang bagay na nakakatuwa na higit doon. Nagulat si Galverick at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinaas ni Ghislaine ang tingin sa langit at sinabi na gusto niyang lumipad sa kalangitan. Isang buwan makalipas, nasa Koboldi Castle na ang tagpo. Nakikita ang konde habang binabasa ang liham mula kay Ghislaine, nakasulat doon na sinisira ng konde ang patas na kalakalan ng bakal sa hilaga dahil pinapaboran niya ang isang partikular na angkan. Binalaan siya ni Ghislaine na pagsisisihan niya ito kung hindi niya bubuksan ang merkado para sa Fenris at sa mga karatig nitong teritoryo. Nagulat naman ang konde sa kanyang nabasa at tinanong sa kanyang mga tauhan niya kung ano ang hawak niya. Sinabi ng isa na yun ay liham mula kay Baron Fenris, tinawag ng isa pang opisyal si Ghislaine na bastos at walang galang, sinabing nababaliw na siguro ang binata. Ngumiti si Count Kobold at sinabing gumagana lang ang ganitong pamamaraan kung ang gumagamit ay may kapangyarihan, idinagdag niya na siguradong nahihirapan na ang Fenris kaya napilitan itong magsulat ng ganoong liham. Iniulat ng isa niyang opisyal na kamakailan ay bumibili ang Fenris ng maraming pagkain mula sa iba't ibang teritoryo, at handa pa silang magbayad ng mas mataas. Sinabi naman ng isa na marahil ay nagkukulang sila ng pagkain dahil tinanggap nila ang mga imigrante mula sa Royalist faction. May isa pang basal na nagsabing hindi niya maunawaan kung bakit patuloy na gumagawa ng mga hakbang na lugi ang Fenris, lalo na't paparating na ang panahon ng anihan at bababa ang presyo ng pagkain. Sagot ng isa pang maharlika, huwag na niyang subukang intindihin, likas na raw sa mga kabataan ang maging padalos-dalos. Sinunog ni Count Kobold ang liham gamit ang kandila, sinabi niyang natural lamang na malagay sa panganib si Ghislaine, dahil sinusubukan itong paunlarin ang isang teritoryong dati nang nasa bingit ng pagkasira. Ngumiti siya at sinabing nakakalungkot lang na hindi niya personal na makikita ang pagbagsak ni Ghislaine Fenris. Lumipat ang tagpo sa mansyon ni Marquis Branford. Pagpasok niya sa opisina, napansin niyang bukas ang bintana at may liham sa ibabaw ng kanyang mesa. Napahinto siya sandali at napaisip na lumapit sa sulat, kinuha niya ito at binasa mula kay Ghislaine. Nagulat siya nang pinayuhan siya ng ating bida na sabihan ng mga Royalist nobles na mag-imbak ng pagkain na sapat para sa 10 taon, dahil paparating ang isang matinding tagutom na yayanig sa buong kaharian. Hindi alam ni Marquis Branford kung paano tatanggapin ang balitang ito. Kinabukasan, pumasok si Rosalind sa opisina ng ama. Sinabi niyang narinig niyang hindi ito natulog kagabi. Hindi agad sumagot ang kanyang ama. At sa halip ay iniutos sa anak na ipatawag ang mga basal at maharlikang kaalyado para sa isang agarang pagpupulong. Pagkatapos may padala ang liham kay Branford, isang hindi pa nangyayaring tagutom ang kumalat sa buong kaharian. Sa ilalim ng matinding tagtuyot, natuyo ang mga ilog, nalanta ang mga pananim, at nagsulputan ang mga biktima ng gutom. Nagkagulo ang mga tao sa pag-agawan ng pagkain, isa itong sakunang pangkalikasan na pumasok sa kasaysayan. Sa gitna ng kaguluhan, naisip ni Ghislaine na ito na ang tamang panahon para kumilos. Sa mga teritoryo ng Desmond at Rayford, nagrereklamo ang mga basal nila dahil biglang tumaas ang presyo ng pagkain sanhi ng kakaibang panahon. Walang pasabi, nalaman ng mga basal na nauna nang nag-imbak ng pagkain ang mga maharlikang kaalyado ng Royalist faction.
Sina Amelia at Count Desmond ay nakatuklas na matagumpay na nani ng teritoryo ng Fenris ang kanilang pagkain. Lumipat ang tagpo, at makikita si Count Caboldi na malakas na pinukpok ang mesa. Galit niyang tinanong ang mga basal niya kung nasaan na ang pagkaing dapat ipadala ni Count Desmond. Sinabi niyang dapat ay sinakop na ni Desmond ang Fenris noon pa, upang makuha ang kanilang lupa at ani. Isa sa mga basal ang nagsabing ipinapaghintay muna sila ni Count Desmond, at dahil sa masamang panahon, hindi ito nakapaghanda sa tamang oras. Tinawag ni Count Caboldi si Desmond na hangal, saka tinanong ang mga tauhan niya kung kailan ipapadala ni Harold ang pagkain. Isa sa kanila ang nagsabing may alam siyang paraan para mabilis silang makakuha ng pagkain, iminungkahi niyang sundin ang kagustuhan ni Ghislaine at makipagpalitan ng bakal kapalit ng pagkain. Ngunit tinawag siya ng isa pang basal na walang kwentang mangmang. Sinabi nitong si Ghislaine ay kabilang sa Royalist faction, at siguradong magagalit ang Ducal House kapag nalaman ito. Isang lalaking nakasuot ng asul ang nagsabi na darating din ang pagkain anumang oras. Pinaalalahanan niya ang mga kasamahan na nangako na ang Ducal House at Count Desmond sa kanila, kaya mas mabuting maghintay na lang. Ngunit sumagot ang lalaking nagmungkahi ng pakikipagpalitan, may hangganan daw ang pagkaing maaari nilang kunin sa mga mamamayan, halos hindi na nila mapigilan ang kaguluhan sa bayan kahit tulong na ang hukbo, hindi siya sigurado kung makakayanan pa nilang maghintay hanggang dumating ang tulong. Humarap siya sa kanyang Panginoon at sinabing kapag naubos ang rasyon ng mga sundalo, magugutom ang hukbo, at babagsak ang Iron Fortress mula sa isang pag-aalsa sa loob. Nagulat si Count Caboldi sa narinig, hindi niya matanggap na gustong yumuko ng kanyang mga basal kay Ghislaine. Nanginig ang kanyang panga at pinilit niyang pakalmeyan ang sarili. Sa wakas, sa kabila ng kaba, inutusan niyang makipagpalitan ng bakal kapalit ng pagkain sa Fenris. Ang mga basal na tutol sa ideya ay sumigaw ng protesta, ngunit pinutol sila ng Count. Mahigpit niyang pinisil ang kamao at sinabing mamamatay rin si Ghislaine sa kamay ng Ducal House, walang mababago sa resulta kahit bigyan pa nila ito ng bakal. Ngumiti siya ng baliw at sinabing ang Ducal House o si Count Desmond ay malayang pumunta sa kanyang kuta kung may reklamo sila, walang sinuman, aniya, ang makakakuha sa kanyang fortress. Pagkatapos, lumingon siya sa isang bantay at inutusan itong magpadala ng mensahero sa Fenris bago mamatay sa gutom ang lahat. Ngunit sinabi ng bantay na hindi na kailangan, dahil naroon na sa kanilang tarangkahan si Baron Fenris kasama ang kanyang hukbo. Nagulat si Count Caboldi, hindi niya maunawaan kung paano nangyari yun. Sa labas ng kastilyo, makikita si Ghislaine at ang kanyang mga kabalyero na marcha papunta sa tarangkahan, ang lahat ay nakasuot ng magkakatulad na baluti. Reklamo ni Gordon, masyado raw masikip ang sukat para sa kanya. Sinabihan siya ni Torrell na tumahimik, ginamit daw nila ang dobleng dami ng mga kaliskis ng Blood Python para lang sa kanya. Tinapak ni Gordon ang kanyang dibdib at mayabang na sinabi na may dumadaloy na mana sa katawan niya, kaya wala na raw makakasugat sa kanyang perpektong kalamnan. Pagkasabi niya nito, may biglang tumama sa dibdib niya, napangiwi siya sa sakit. Ang gumawa doon ay si Ghislaine, at sinabing napakatibay talaga ng mga baluting gawa ng mga duwende. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kabayong pandigma, at iniutos sa kanyang mga sundalo ang pagsugod. Sa ilalim ng utos ni Ghislaine, ang Fenris Order of Knights ay lumusab patungo sa Cavalli Castle. At ipinahayag ng ating bida na simula na nila ang digmaan. Mula sa makakapal na pader ng sinaunang kuta, pinagmasdan ni Count Cavalli at ng kanyang mga basal ang nakakikilabot na tanawin, ang hukbo ng Fenris ay tila walang katapusang alon ng bakal, kumikislap sa ilalim ng maputlang araw, habang ang mga bandila nila ay malungkot na lumilipad sa hangin. Nanginginig sa takot ang mga basal ni Cavalli, namumutla ang mga mukha, isa sa kanila ang nauutal na nagsabi na napaligiran na ng hukbo ng Fenris ang buong kastilyo, ang moat na dati nilang pinakamalakas na depensa ay natuyo na dahil sa matinding tagtuyot, kaya lubos silang lantad sa panganib. Nagkatinginan ang mga lalaki, bulong-bulungan, at tinanong ang isa't isa kung anong uri ng hukbo ang nakaharap nila, malayong higit sa kakayahan ng isang karaniwang Bernie, may ilan ang nagsabi na baka tinulungan ng Royalist faction si Ghislaine at lihim siyang binigyan ng mga tauhan. Upang panatilihin ang dangal ng kanyang posisyon, pilit nang umiti si Count Cavalli, at sinabihang huwag magpanik ang kanyang mga tauhan. Sa nanginginig na boses, sinabi niyang wala namang magagawa ang mga tropa ng Fenris laban sa kapangyarihan ng kanyang kastilyo. Ipinagyabang niyang kapag ginamit nila ang kanilang mga makapangyarihang sandata, hindi man lang makakalapit sa anino ng kastilyo ang hukbo ni Fenris. Mula sa malayo, sumigaw si Ghislaine, tinatawag si Count Cavalli,
at tinanong kung nabasa na nito ang kanyang liham. Galit na galit si Cavalli sa kapangahasan ng ating bida at sumigaw siya pabalik. Tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng kalapastanganang ito, at kung paano naglakas loob si Baron Fenris na magmarcha papunta sa kanyang kastilyo nang walang babala. Gayunman, nanatiling kalmado si Gislen, sinabi niyang malinaw na niyang ipinahayag ang kanyang layunin, ipinaalala niya na binalaan na niya si Count Cavalli tungkol sa pagsisising darating kung mananatiling sarado ang pamilihan. Nang marinig ang pahayag ni Gislen, hindi na napigilan ng mga basal ni Count Cavalli ang kanilang galit, kung sapat na ba ang magagandang salita upang bigyang katwiran ang dahilan para sa digmaan, nag-alab ang kanilang puot, ang gayong kapangahasan ay isang mabigat na insulto sa dangal ng maharlika at hindi maaaring palampasin. Si Count Cavalli mismo, nilamon ng nag-aapoy na pagmamataas, ay naghayag na kung digmaan ang ninanais ni Gislim, dapat siyang maghanda ng wastong dahilan at maglabas ng formal na deklarasyon. Idinagdag pa niya na hindi siya makikisama sa sinumang bumabastos sa etikete ng maharlika sa gayong kaiyahiyang paraan. Kalmado na ipinahayag ni Gislen na kung deklarasyon ng digmaan ang nais ng Count, matatanggap niya ito dito at ngayon. Tinawag niya si Jillian at inutusan itong dalhin ang pana at palaso. Kinuha ni Gislen ang pana, at inihanda niya ang kanyang sarili para umatake. Nang makita ni Count Cavalli na inihahanda ni Gislen ang pana, agad niyang inutusan ang kanyang mga kabalyero na itaas ang mga kalasag at bumuo ng pader sa kanyang harapan, umalingaw-ngaw ang kalansing ng mga baluti habang sila'y sumunod. Ngunit mahinahong nagbabala si Jillian kay Gislen na mataas ang mga pader at malayo ang distansya, gayunman, walang bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ni Gislen. Dahil dito, inikat niya ang tali ng kanyang palaso, at ang kanyang kabayo, na tila nakikiisa sa kalooban ng amo, ay bahagyang yumuko upang bigyan siya ng mas magandang anggulo sa pagtira. Sa isang marubdob na galaw, pinakawalan ni Gislen ang palaso, mabilis lumipad ang palaso patungo sa mga sundalo. Una nitong tinamaan ang kalasag ng isang kabalyerong nakatayo sa harapan ng Count, tumagos ito at bumaon sa ulo ng lalaki. Ngunit hindi doon natigil ang palaso, dinaplisan nito ang tainga ng Count, iniwan ng mababaw na sugat na agad dumugo, napasuray si Count Cavalli, nanlalaki ang mga mata sa hilakbot, nang mapagtanto kung gaano siya nakaligtas sa kamatayan. Pagkatapos ngumiti si Gislen na ipinahayag niya, iyon ang kanyang deklarasyon ng digmaan. Pagkaraan nito, lumipat ang tagpo sa kabiserang lungsod, sa capital city ng Cardinia. Sa loob ng mararangyang bulwagan, nagtipon ang Royalist faction sa isang agarang pagpupulong, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa labanan, at sumiklab ang mainit na pagtatalo sa silid, isang opisyal ang sumigaw na nagsimula ng digmaan si Baron Fenris. Si Count Alsbury, nakakunot ang noo sa pag-aalala, ay nagsabing dahil sa payo ni Gislen noon, salamat sa kanya nakaligtas sila sa taggutom sa pamamagitan ng pag-imbak ng pagkain, ngunit ipinahayag ng isang maharlika na ang pagsisimula ng digmaan sa panahong ito ng kahirapan ay isang panganib na kabaliwan. Si Marquis Branford, matalim at mausisa, ay nagtanong kung ano ang dahilan ng naturang digmaan. Si Rosalind, kalmado ngunit seryoso, ay nagpaliwanag na tumanggi si Count Cavalli na buksan ang pamilihan ng bakal para sa Fenris at sa mga karatig na teritoryo. Ang pagtangging yun ay naglantad na si Cavalli ay halos monopolyo na nakikipagkalakalan sa mga lupain ni Desmond, isang sabuatan na nagbabantang sirain ang marupok na balanse sa hanay ng mga maharlika. Sinabi ni Count Alsbury na maaaring laging humanap o gumawa ng dahilan para sa pagkilos kung kinakailangan, ngunit inamin niyang tila mapanganib na walang ingat ang hakbang na ito. Sumabat ang pinuno ng hukbo sa matatag na tinig, sinasabing walang dapat pagdudahan, dapat nang itiwalag si Gislen mula sa kanilang kapisanan bago lumala ang lahat. Tumango ang kanyang mga basal bilang pagsang-ayon, mariing ipinahayag ang kanilang buong suporta, isa sa kanila ang nagdagdag na dapat nilang ituon ang lahat ng pagsisikap sa pagbangon mula sa tagtuyot, sa halip na sa digmaang lalo lamang magpapahina sa kanilang mga rekurso. Ngunit ang mataas na hukom, bahagyang nakasandal, ay nagtanong kung baka simulat sa pool ay hindi na gusto ng commander ng hukbo ang binatang yon. Tumama ang pahayag na yun sa commander, hirap na makasagot nang hindi na ilalantad ang kanyang tunay na damdamin. Naramdaman ni Rosalind ang lumalalang tensyon at agad siyang namagitan, pinakalma ang lahat. Ipinaalala niya na nangyari na ang insidente, at ang kanilang tungkulin ngayon ay humanap ng solusyon upang mawakasan ang kasalukuyang pagtigil, ang walang katapusang pagtatalo, aniya, ay mag-aaksaya lamang ng mahalagang oras. Ngunit iginiit ng commander, sa malamig na tinig, na siya ay kalmado, labis na kalmado, at sinabi niyang ang digmaan ay walang iba kundi pain na inihanda ng Duke House upang samantalahin ang sitwasyon. At sa mismong sandaling yun,
Bumukas ang pinto ng bulwagan, pumasok si Count Ford ng Duke House, ang kanyang kumpiyansang lakad at makapangyarihang presensya ay agad na nakahuli ng pansin ng lahat. Ipinahayag niya, sa matalim na tinig, na sumasang-ayon siya sa pagtatasa ng commander, bumagsak ang katahimikan sa silid, na bigla ang mga maharlika sa biglaang pagdating ni Count Ford. Si Marquis Branfold, malinaw na hindi natuwa, ay napasingkit ang mga mata at marahas na tinanong kung ano ang ginagawa ni Ford dito. Sa tugon, sinabi ni Count Ford na inatake ni Baron Fenris si Count Cavalli, na isang neutral na maharlika, at na ang ganoong kilos, lalo na habang ang kaharian ay patuloy pang nagdurusa sa likas na kalamidad, ay hindi maaaring ituring na kagustuhan ng buong Royalist faction. Tinitigan siya ni Marquis Branfold ng malamig at mapanuri, worry sinusukat ang motibo ni Ford. Samantala, iniisip ng mataas na hukom na tunay ng kahanga-hanga ang network ng intelihensya ng Duke House. Sa isip ni Count Aylesbury, malinaw na ipinakita ng Duke House ang kanilang kamay mula pa sa simula, tanda marahil ng kanilang matinding kumpiyansa sa sariling posisyon. Si Rosalind naman ay tahimik na nagmuni-muni, maaaring ang insidenteng ito ay magtulak sa lahat ng neutral nobles na tumalikod sa mga royalista, isang pagbabagong magbibigay sa Duke House ng perpektong pagkakataon upang maghari. Alam niyang hindi labis kung sabihin ang susunod na mga salita ng kanyang ama ang maaaring magtakda ng kapalaran ng buong kapisanan, sapagkat kung matalo si Baron Gisland, mawawala sa mga royalista ang kanilang impluensya sa Hilaga. Ngunit kahit umatras sila ngayon, pareho rin ang magiging wakas, malalantad pa rin ang kanilang kahinaan, gayunman, kung magtagumpay si Baron Fenris na makuha ang pinakamalaking minahan ng bakal ni Cavalli sa Hilaga, maaaring makuha ng mga royalista ang gantimpalang sapat upang bigyang katwiran ang panganib. Sa wakas, nagsalita si Marquis Branfold sa mahinahon ngunit matatag na tinig, ipinahayag na makatwiran ang dahilan ng digmaan. Sandaling natarante si Count Ford at mariing tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Marquis Branfold. Tumugon si Branfold na ito ay isang personal na alitan lamang sa pagitan ni Baron Fenris at Count Cavalli, at hindi ito kumakatawan sa kagustuhan ng mga royalista. Dahil dito, wala raw karapatan ng Duke House na makialam, nabagabag si Count Ford sa narinig. Iginiit niyang may tamang oras at lugar ang pakikidigma, at kung mananatili silang walang ginagawa ngayon, iyon ay katumbas ng pagtalikod sa tungkulin nila bilang mga maharlikang tagapagtanggol ng kaayusan ng kaharian. Napabuntong hininga si Marquis Branfold, at sinabi niyang hindi niya maunawaan kung bakit sobrang sensitibo ng Duke House sa usaping ito, na parabang ang buong lalawigan ay isa lamang nilang puppet. Sa matalim na tingin ipinahayag niya, na parang kabilang si Count Gavoldi sa hanay nila. Samantala, sa larangan ng digmaan sa kastilyo ni Count Cavalli ay napasigaw ito sa matinding sakit. Naalala ni Gisland ang babala ni Gillian tungkol sa taas ng mga pader at tinanggap niya ang matalinong paalala ng kanyang tauhan, pinuri siya ng sandali para sa mahusay na paghatol. Sa tabi niya, mapanuksong ngumiti si Kerr, hindi na kailanman makapagsusuot ng hakaw ang Count na yan. Nagkagulo ang mga kabalyero ni Cavalli, may ilan na sumisigaw para tumulong sa Count, habang ang iba na may nagmamadaling bumuo ng panangga sa kanilang Panginoon. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, nabawi ni Count Cavalli ang kanyang katinoan, nang gigigil, ipinag-utos niyang ihanda ang lahat ng sundalo sa kani-kanilang posisyon at ipadama sa kalaban ang lasa ng kanilang dugo. Ipinahayag niyang ang karangalan ng Cavalli Castle, na hindi pa kailanman nabagsak sa kasaysayan, ay hindi babagsak ngayong araw na ito. Muling nagliyab ang diwa ng kanyang hukbo, at nagmamadali silang pumuesto. Ang mga balista ay hinila at nilagyan ng sandata, ang mga lubod ay umunat sa matinding tensyon habang ang mga tunog ng paghahanda ay pumuno sa himpapawid. Mula sa panig ni Gisland, iniulat ni Gillian na naghahanda na ang kalaban para umatake. Tumango si Gisland ng kalmado, sabay banggit na sila ay mga bihasa sa pagtatanggol, kaya't likas lamang na mabilis ang kanilang tugon. Makalipas ang ilang sandali, sumigaw ang mga kawal ni Cavalli na handa na ang mga balista. Sa kabila ng kirot, hindi nang hina ang tinig ng Count habang iniutos niyang paputukin ang mga palaso. Sumiklab ang bagyong yari sa bakal, libu-libong palaso at bolt ang pumuno sa langit, dumadagundong na parang bakal na unos na lilipol sa lahat ng dadaanan. Ngunit hindi natinag si Gisland at ang kanyang mga kabalyero, na natili silang matatag, na inihanda ang sarili para sa paparating na mga palaso. Naghanda si Gisland at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada habang sunod-sunod na tumatama ang mga palaso sa kalasag na kanilang ginawa. Itinaas ni Gisland ang kanyang espada at walang kahirap-hirap na tinabig ang isang palasong dumarating. Ganoon din ang ginawa ni Gillian at ni Kerr, pinutol nila ang mga palaso ng walang kahirap-hirap.
Ang mga sundalo naman ay ginamit nila ang kanilang bakal na kalasag upang sanggain ang mga palaso. Nang sa wakas ay huminto ang unos ng mga palaso at hamupa ang alikabok, wala ni isang kabalyero ng Fenris ang bumagsak, buo pa rin ang kanilang hanay, walang gasgas, nakatindig sa gitna ng mga nakatusok na palaso sa lupa. Mula sa itaas ng kanyang mga pader, napatitig si Count Cavalli sa hindi makapaniwalang tanawin na nilamon ng galit at pagkabigla, ang dating matibay niyang kumpiyansa ay ngayon nangangatog. Dahan-daang isinuksok ni Ghislain ang kanyang espada at sa tinig na matatag, tinanong niya kung yun na ba ang pinakamabuting atake na maibibigay ng Count. Pagkatapos, lumingon siya sa mga sundalo, iniutos niya sa kanyang hukbo na umatras sa pangunahing posisyon, at maghanda para sa susunod na yugto ng operasyon.